Tahimik na nanghuhuli ng isda ang ating bida na pangalanan nating Bakulaw. Gamit niya ang kanyang sibat sa pangingisda nang biglang lumabas si Lolong mula sa tubig at muntik siyang kainin. Mabuti na lang at nakapagtago ang ating bida sa ilalim ng tubig hanggang umalis ang buwaya. Kinuha niya ang huli at naglalakad siya pauwi nang bigla siyang makakita ng pterodactyl kaya agad siyang nagtago. Naamoy ng ibon ng isda pero allergic ito kaya umalis. Kalaunan ay nakakita ng bakas ng dinosaur ang bida saka narinig nito ang sigaw ng asawa. Kaya mabilis siyang tumakbo pauwi at nandiri siya sa nakita dahil kinain ng dinosaur ang buong pamilya. Nagalit siya ng husto at sinibat ang isang dinosaur sa ilong na napaiyak. Kaso ay may kasama pa itong dalawa pero hindi takot ang bida. Hindi natuloy ang laban dahil tinawagan ng ina ng 3 dinosaur ang mga anak at umalis sila. Malungkot si Bakulaw na pumasok sa kuweba at nakita ang larawan nilang pamilya. Binura niya ito at kalaunan ay umakyat siya sa mataas na bato para sana magpakamatay. Umupo siya doon ng magdamag hanggang kinabukasan, saka nakita niya ang mga mahal sa buhay. At naisip niyang mayroon pang pag-asa. Mag-isa niyang kumakain ng hindi nalutong isda nang makita niya ang isang naglalakad na dinosaur. Kaya kinuha niya ng sibat at lihim na sinundan ito na parang ninja. Ngunit naamoy siya ng dinosaur na agad umalis, pero sumunod pa rin si Bakulaw. Sumugod ito pero natigilan dahil ibang dinosaur ang napasok niya. Dahil may anak pa itong 2 bata. Nagtititigan sila nang dumating ang mga dinosaur na kumain ng kanyang pamilya at muntik siyang kainin. Saka inatake nito ang dinosaur na pangalanan nating Butiki. Lumaban si Butiki pero may isa pang dinosaur na dumating at pinag-isahan si Butiki. Hindi nakapagpigil si Bakulaw at sinibat ang isang dinosaur saka binali ang paa nito gamit ang malaking bato. Kinagat naman ni Butiki ang isa pang dinosaur na namatay. Inatake pa ni Bakulaw ang nabugbog na dinosaur ng bato. Saka nito binunot ang ngipin at sinaksak sa sarili nitong ulo. Sa kanya kinuha ang sibat na parang balang tumagos sa puso ng dinosaur na namatay. Kalaunan ay nilapitan siya ng mga baby ni Butiki at naglaro sila. Kaso ay dumating ang isang mas malaking dinosaur na madaling tinalo si Butiki saka kinain ang mga anak nito. Inapakan pa nito ang ulo ni Butiki. Nagalit ulit si Bakulaw at inatake ang higanteng dinosaur gamit ang sibat. Saka din siya tinulungan ni Butiki. Kinain ng dinosaur ang bida pero sinibat niya ang bunganga nito. Nahulog siya sa likod ni Butiki na nagwala noong una. Pero nang makita nitong ang dinosaur ang target ng bida ay sabay silang umatake sa mas malaki. Tumalon si Bakulaw sa ere at buong lakas na sinibat ang ulo ng malaking dinosaur na namatay. Kahit namatay ang kalaban ay pareho pa ring malungkot ang dalawa dahil sa namatay nilang mga pamilya. Umalis si Bakulaw at naglalakad sa tabing dagat nang sundan siya ni Butiki na malungkot. Nag-asta pang lalaban si Bakulaw pero walang balak ang dinosaur na lumaban. Kalaunan ay magkasama silang ng hunting ng isang baboy ramo. Hinahabol ito ni Bakulaw ng sibat pero bigla itong kinain ni Butiki. Ayaw man lang magbigay kaya masama ang tingin ni Bakulaw na umalis. May nakita ulit na baboy damo ang bida kaso ay muling dumating si Butiki at kinumpetensya si Bakulaw. Pareho nilang hinabol ang baboy na mabilis na tumakbo. Umakyat si Bakulaw sa isang puno at gamit ang sibat ay inisnipe nito ang baboy. Pero nang tignan nito ang nahuli ay kinain na ni Butiki. Nagalit ang lalaki pero walang nagawa kaya kumain na lang siya ng uod. Nang tatae sana siya ay nag-iwan din ng malaking ebak ang loko na dinosaur. Paano kaya kung ganyan kalaki ang nagkalat sa kalsada? Nang umakyat siya ng puno para kumuha ng prutas ay muling binundol ng dinosaur ang puno at kinain din pati prutas. Kaya nagalit ang bida at muntik nang sibatin ang dinosaur. Maging sa paghilik ay nakikipag-contest din si Butiki kaya binato ito ng lalaki. Masayang inalala ni Bakulaw ang pamilya nang bigla nitong maalala na kinain ito ng dinosaur at nagalit siya nang makita ang katabi na dinosaur. Kinabukasan ay umakyat ang dalawa sa gubat at may nakita silang deer. Hinabol ito agad ni Butiki pero pinigilan siya ng Bakulaw gamit ang sibat at nag-asta na parang gorilla bilang warning na sa kanya ang paghunting. Ngunit hinuli pa rin ni Butiki ang deer kaya nagalit ang lalaki at naglaban silang dalawa. Sibat laban sa pangil. Nagpatuloy sila sa paglalaban hanggang umulan at nasira ang sibat ni Bakulaw. Pero agad itong kumuha ng 2 kahoy at ginawang arnis laban kay Butiki. Pinaghahampas niya ang dinosaur na lumaban din at sinagpang ang lalaki sa katinapon. Maglalaban pa sana sila pero nakarinig sila ng ingay at nakita ang maraming ahas sa paligid. Kaya napakaripas ang mga ito ng takbo. Ngunit hindi pa sila nakakalayo ay bigla silang tinangay ng malakas na agos ng tubig. Napalibutan sila ng maraming ahas na mabilis na inilaga ni Bakulaw. Samantalang maraming kumagat kay Butiki pero nakailag ito. Inatake ng higanteng anaconda si Bakulaw pero kinagat ito ni Butiki. Nang makita ni Bakulaw na mahuhulog sila sa mataas na talon ay sumisid siya at nakita ang pugot na ulo ng ahas.
Nakita rin ng dinosaur ang talon kaya sumisid ito at nakita si Bakulaw na dala ang ahas. Agad niya itong kinagat at ginamit nila ito para hindi mahulog. Pero dahil madulas ang buntot ay nakabitiw si Bakulaw at nahulog silang pareho. Nauntog sa bato ang bida samantalang ayos lang si Butiki na dinala ang lalaki sa pampang. Kalaunan pa ay nagising ang bida at nakita niyang dumating si Butiki dala ang kanyang sibat. Dahil dito ay naging magkaibigan silang muli at magkasamang nanghuli ng baboy. Dumating ang winter at naipakita ang grupo ng mammoth na naglalakbay. At dahil mabilis ang mga kasama ay naiwan ang isang matandang mammoth na umiiyak. Pagkaraan pa ay nakarating ito sa isang tuktok. Biglang lumabas si Bakulaw at sinaksak ang kanyang likod ng sibat. Dumating din si Butiki at magkasama nilang pinatay ang kawawang elepante. Maawa sana si Bakulaw pero dahil kailangan niyang mabuhay ay tinuluyan niya ang mammoth. Kinatay nila ito at kalaunan pa ay inayos ang naipon na karne. Kaso ay tamad si Butiki kaya si Bakulaw ang nanghila ng dala nila. Mabilis na naglalakad si Butiki nang makitang wala na ang kasama kaya agad siyang bumalik para hanapin si Bakulaw. Nakita naman niya ito pero nanghihina na. Kaya agad niya itong sinamahan. Samantala ay nakita naman ng mga mammoth ang kasamang namatay na kinakain ng lobo. Tanggap sana nila ito pero nang hindi nila makita ang sungay nito ay nagalit sila at hinanap ang mga bida. Nag-bonfire naman sina Bakulaw at naalala ulit nito nang maghahunting sila ng kanyang anak. Nag-disguise silang parang hayop saka tinuruan ni Bakulaw ang anak kung paano mangaso gamit ang sibat. At nagawa nilang mapatay ang pagkain na naglalakad. Biglang lumindol kaya napilitan silang lumabas ngunit nagulat sila dahil kagagawan pala ito ng mga mammoth. Inatake sila ng mammoth at dahil malaki ang mga ito ay nahihirapan ang mga bida. Nakita ni Bakulaw na inararo ng elepante si Butiki kaya agad niya itong tinulungan. Pero naitapon siya at habang nilalabanan niya ang boss ay naipit siya nito sa mga bato. Nagawa namang nakalaban ni Butiki ngunit kalaunan pa ay binundol siya ng isang mammoth na sinalubong ng isa pa kaya naipit ang nasaktan na reptile. Pero muling bumangon si Bakulaw na agad na pinalibutan ng mga elepante. Kinuha nito ang sungay ng namatay at winasiwas. Pero natigilan ang mga mammoth at lumapit ang boss. Nang mapagtanto ni Bakulaw na ito ang hinahanap nila ay agad niya itong binigay. Kaya payapang umalis ang mga mammoth at dinala ang sungay sa kanilang Campo Santo. Kalaunan pa ay naipakitang hinahabol ng maraming raptors ang dalawang bida. Pero nakikipaglaban si Bakulaw gamit ang sibat nito. Ang dami ng mga raptor na lumapit at umatake at kahit nasusugatan ang mga bida ay nagagawa pa rin nilang lumaban. Muntik na silang mahuli pero nagawa nilang makatalon at makatakas at makapasok sa halamanan. Pero paglabas nila ay may mga raptor nang nakaabang. Na-corner ang dalawa at death battle na sana pero nang lumubog ang araw ay biglang nagtakbuhan ang mga raptors na parang may kinatakutan. Kaya naiwang nag-iisip ang dalawa at napatingin na lang sa Blood Moon. Saka agad silang nagpatuloy sa paglalakad hanggang makarating sa maulap na lugar. May nakita silang mga bato na nakaukit ang mukha ng bungo bilang warning. Pero dahil walang ibang pupuntahan ay nagpatuloy pa rin sila. Ngunit may mga matang nakatingin sa kanila na nagtatago sa mga bato ngunit naramdaman nila ito. Kalaunan pa ay may nakita silang unggoy na may dalang baboy damo. Natatakot itong naglalakad at patingin-tingin sa taas kaya natapilok at nabali ang paa. Nagpatulong ito sa mga kasamang nagtatago sa bato. May isang matapang na lumabas at tutulong sana sa pagdala ng baboy, pero bigla itong dinagat ng aswang. Nang hindi makatiis si Bakulaw ay mabilis niyang tinakbo ang lalaki at naiwasan ang mandaragit at nabuhat ang unggoy sa tirahan nila. Ngunit sumunod pala ang malaking paniki na sinaktan siya. Pero niligtas siya ni Butiki at kinagat ang paniki sa leeg. Kinuha ni Bakulaw ang sibat at nilabanan ng madami pang dumating na madali lang niyang tinusok. Nang makita niyang nililipad na nila si Butiki ay agad niya itong tinulungan. Kaso ay siya naman ang nadagat at nilipad palayo na agad na sinundan ni Butiki. Nakita naman ng unggoy ang kanyang sibat at kinuha. Para hindi na makalaban ay iniuntog ng flat nose si Bakulaw sa bato at nawalan ng malay. Hindi naman tumigil si Butiki sa paghabol at paulit-ulit na sinubukang umakyat. Pero hindi niya magawa. Nang makitang may dalawang paniki ang lumabas ay nag-ingay siya at nagpanggap na patay kaya dinala siya ng mga ito sa loob ng tirahan nila. Sa loob ay nakakita siya ng iba pang patay na katawan ng mga hayop. Sa isang kwarto ay nakakita siya ng mga bangkay na nasaputan. Saka biglang lumabas ang isang malaking gagambino na nagbuga ng sapot nito para hulihin si Butiki. Ngunit lumaban si Butiki at nagawang maputol ang isang paa ng higanteng gagamba. Iniuntog-untog siya ng isang gagamba ngunit naamoy niya ang amoy ni Bakulaw kaya pinaghirapan niyang mabuksan ang sapot. Nakalabas si Bakulaw at tinulungan ang kasamang nabubukulan kaso ay hindi tumalab ang armas niyang bato. Kaya kinuha niya ang sungay ng isang triceratops at ginamit itong panaksak sa ulo ng malaking gagamba na titikman sana ang puwet ni Butiki.
Ngunit dahil sa sigaw ng malaking gagamba ay nagdatingan ang malalaking kalahi ng kapitbahay mong nahahati ang katawan paggabi. Naisip ni Bakulaw na maglambitin gamit ang sapot ng gagamba kaya siya ang naging unang Spider-Man na may kasamang dinosaur. Nagawa nilang makaalis bago nagdatingan ang mga paniki sa kuweba. Nang makita nilang patay na ang kanilang boss ay nagalit ang mga ito at hinanap ang salarin. Nakita naman ng unggoy ang dalawa at ibinalik ang sibat ng bida. Kaso ay nakabuntot ang sangkatutak na paniki. Inatake ng maraming paniki si Bakulaw pero gamit ang sibat nito ay isa-isa niyang pinagpapatay ang maraming paniki. Kalaunan pa ay nakarating sila ng teritoryo ng mga raptors at bago pa man sila maabutan ay nakapagtago na sila at nagrambulan na ang magkabilang panig. Kaso ay ang mga raptors naman ang muling tinakasan ng mga bida. Nakapunta ang dalawa sa isang lugar kung saan may malinis na tubig. Manghuhuli sana ng isda si Bakulaw pero nakita niya ang sarili kaya napatigil ito. Hinabol naman ni Butiki ang ilang mga paru-paro G sa paligid at nagsaya itong parang aso. Madali namang nahuli ni Bakulaw ang mga isda doon na maamon na parang pumitas lang ng mansanas at kinain. Kalaunan pa ay kumain silang dalawa ni Butiki. Nakakita sila ng uod na kinatakot ni Butiki pero kinain naman ito ni Bakulaw. Wow, gummy jellyworm! Kalaunan ay sumisid si Bakulaw sa ilalim ng tubig. Samantalang nahiga naman si Butiki sa ibabaw ng malaking bato. Mula sa ilalim ng tubig ay napansin ni Bakulaw ang mga anino na gumalaw sa ibabaw ng bato kaya agad siyang umahan. Pero nagulat siya dahil wala na doon si Butiki at nakita niya ang bakas ng pinaghilahan dito. Sumigaw siya ng malakas para tawagin ito pero bigla siyang pinatulog. Nagising na lang siya sa tirahan ng maraming galit na unggoy tulad ng nanonood ngayon. Hihihi. May boss din daw ang mga ito na gorilya na siya lang ang may damit. May pinakita ding ilan pang mga maskuladong gorilya. Pagkabigay ng boss ng hudyat ay biglang nag-Royal Rumble ang mga ito. May dalawang malaking gorilya ang madaling natalo ang iba pa. Naglaban silang dalawa at tinapon ng mas malaki ang maliit at sumugod na ginaya ang Naruto Run. Ngunit tinalo siya ng mas maliit at pinatay gamit lang ang lakas. Kalaunan pa ay may pinainom ang boss sa kanya na isang patak ng dugo gamit ang kanal ng malaking bato at dahil dito ay naging isa siyang King Kong na Super Saiyan. Sa kanila pinalaya ang nakabitin na si Butiki para labanan siya. Pag-atake ni Butiki ay bagsak ito agad sa isang suntok lang ng gorilya. Nagsuot ito ng bungo ng isang Triceratops at binunggo si Butiki sa kakalaunan ay pinagbubugbog ito gamit ang kakaibang lakas. Nagawa pa nitong mabali ang paa ni Butiki na nawalan ng malay. Galit na nagpumiglas si Bakulaw at nakalaya gamit ang ngipin saka inatake ang gorilya. Nasuntok nito ito sa mata pero tinapon lang siya. Nais nitong tuluyan si Butiki. Agad na pinuntahan ni Bakulaw ang mangkok na kinalalagyan ng kapangyarihan at tinapon ang boss na naroon na tigok sa lupa. Pag-akyat ng ibang unggoy ay nakita nilang nainom na niya ang lahat ng nasa mangkok. Pinagtulungan siya ng mga ito para patayin, pero bigla siyang naging Incredible Hulk na purple ang kulay at malaki ang noo at pinatay ang mga unggoy. Naglaban sila ng champion doon at nagawa siyang maatake ng champion ng maraming beses. Pero nang siya ang sumuntok ay naitapon ito. Saka muli silang nagtagpo pero gamit ang lakas ay pinutol ng bida ang kamay nito sa kaginawang ketchup. Nagalit ang lahat ng naroon na gorilya at umatake sila. Pero lahat sila ay madaling ginawang isaw ng bida. Minasakyer niya silang lahat hanggang walang matira. Kinabukasan ay nagising ang bida na balot ng dugo ang buong katawan. Agad niyang nilapitan si Butiki na akala niyang patay na kaya naiyak ang bida. Aalis na sana siya nang biglang umubo si Butiki. Kaya agad siyang kumuha ng tubig na naroon at pinainom ang kaibigan. Nakita nito ang sugat ni Butiki kaya binasa niya ang lupa at ito ang ginawang pantapal ng sugat. Kaso ay biglang dumami ang malalaking vulture doon na kinakain ang mga patay. Kaya nag-alala si Bakulaw at sinubukang buhatin si Butiki pero mabigat ito. Nag-isip siya ng paraan at pagdakay nakakita siya ng matulis na bato na ginawang sibat. Hinukay niya ang lupa sa tabi ni Butiki at kinuha niya rin ang mga naroong kahoy at tali at gumawa ng paglagyan kay Butiki. Sa kabuong lakas na tinulak ang dinosaur sa papag at buong lakas na hinayla palayo ng lugar na iyon. Kahit nahihirapan ay ginawa lahat ni Bakulaw ang makakaya para dalhin si Butiki sa tabing ilog. Nakainom naman sila ng tubig pero nakita ni Bakulaw na may wild dog kaya nagsindi siya ng mga apoy sa paligid na kanilang naging proteksyon sa gabi. Naramdaman ni Bakulaw na mas lumakas siya dahil nakapagpahinga kaya patuloy niya pa ring hinayla si Butiki. Kaso ay nakabuntot pa rin sa kanya ang asong naroon. May nakita silang kuweba kung saan dinala ni Bakulaw si Butiki. Sa kanya binugaw ang dalawang asong sumunod. Pagsapit ng gabi ay muli siyang nagsindi ng apoy bilang proteksyon at nang makatulog na siya ay nagising naman siya ng maraming kakaibang insekto. Nagulat siya dahil ang dami pala nito at matutulis ang kanilang ngipin. Nasaktan din siya dahil sa tusok ng mga shell nito na kahit ang sibat niya ay hindi tumalab. Ngunit nang baliktaran niya ang insekto ay malambot ang tiyan nila.
Kaya nagawa niyang mapatay ang mga ito at kalaunan ay niluto at pinakain kay Butiki. Kinabukasan ay naubusan sila ng tubig kaya kailangan niyang umalis para magsalok. Pero nilagyan niya muna ng malalaking batong harang ang lahat ng pwedeng pasukan ng kuweba. Kalaunan ay nagising si Butiki dahil sa ingay ng mga aso sa labas na nais siyang kainin. Ngunit agad ding nakabalik si Bakulaw at sinaktan ang mga aso sa labas at pumasok sa loob. Pinakalma din nito ang nagulat na Butiki. Saka ginawa nitong Knuckles ang mga ipis. Lumabas siya at harapang nilabanan ang sangkatutak na mga aso gamit lang ang kamao. Tumalon siya sa mas madaming aso at napalibutan siya nang biglang lumabas si Butiki na nakabawi na at agad na kumain ng isang aso. Saka madali lang nitong pinagpapatay ang iba pa. Maging si Bakulaw ay hindi tumigil sa pag-atake at kalaunan ay tumakbo ang mga natira at parehong sumigaw ang mga bida. Tahimik na kumakain ng isang long neck nang biglang may lumabas na nagwawalang mukhang zombie na herbivore. Hindi ito pinansin ng long neck at patuloy na kumain ng malaking ubas. Pero kinagat siya ng maliit na dinosaur kaya tinapon niya ito at namatay. Kaso ay nagbago ang mata nito saka nagsuka ng dugo. Kalaunan pa ay maghuhugas sana siya nang biglang ma-infect na siya ng sakit ng naunang dinosaur. Uminom siya ng maraming tubig pero napasok siya ng dugo. Saka biglang nawala siya sa katinuan at inatake ang mga kasamang long neck. Pinagkakagat at inapakan ang mga ito at lahat ay namatay sa brutal na paraan. Pagdating ng mga bida ay nakita nila ang nagkalat na bangkay ng mga kawawang long neck. Ayaw namang kainin ni Butiki ang mga nagkalat na karne dahil sa kanilang hindi magandang amoy. Nakatunganga sila nang bigla silang habulin ng bangag na dinosaur kaya mabilis ang karipas ng takbo ng dalawa. Sumakay si Bakulaw kay Butiki at patuloy pa rin silang hinabol ng zombie long neck. Tumalon sila sa bangin ngunit sinundan pa rin sila ng bangag na zombie na nahulog at nauntog. Akala nila kung patay na ito pero muling bumangon at nagwala muna bago muling namatay. Samantalang nagpahinga sa loob ng kuweba ang dalawa. Kalaunan ay nagising si Bakulaw dahil nabangungot siya na naging zombie din sila ni Butiki pagkatapos makagat. Gabi na nang magising sila at nakita nilang tumigil ang bangkay ng long neck. Lumabas sila ng kuweba at dahan-daang bumaba. Nakahulog sila ng bato pero hindi gumalaw ang bangkay kaya akala nila kung patay na. Nang paalis na sana sila ay biglang gumalaw ang ulo ng long neck at binalak silang kagatin pero nakailag sila. Muli silang hinabol ng malaking zombie kaya takbo lang ang magawa ng dalawa. Natama ng bato ang bida pero nagawa pa rin itong magpatuloy. Malapit na silang makagat pero mabuti na lang at nakarating sila ng dulo ng malawak na kanal at naipit ang zombie long neck na hindi makalabas. Inuntog-untog pa nito ang ulo na nagwawala para lang makaalis kaya nandidiring umalis ang dalawang bida. Kaso ay napunta sila sa malawak na crater ng isang bulkan kaya dahan-dahan silang naglakad. Babalik na sana sila pero biglang nakawala ang nakadrogang long neck at hinabol sila. Dahil sa bigat ng long neck ay nahulog ito sa lava pero hindi pa rin ito namamatay at patuloy pa ring hinabol ang dalawa. Lumabas ito sa ilalim kaya nagawa ng dalawang bida na dumaan sa leeg ng long neck para makaalis doon. Saka pinagmasdan nila kung paano nagwawala ang long neck kahit nasusunog. Pero kalaunan pa ay nasunog din ito samantalang nakakaramdam ng awa ang bida. Isang gabi ay may narinig ang mga bida na nagriritual na kanilang pinuntahan at nagulat sila dahil may tao na niluluto sa apoy ng mga mukhang taong deer. Tapos may dumating na boss nilang nakasakay sa pterodactyl na umatungal na sinasamba ng mga pangit. Lumapit ito sa lalaki saka biglang naging taong deer shadow at lumabas ang ahas sa katawan, saka pinatay ang lalaki. Ngunit nakita nila ang bida dahil sa mata ng pterodactyl na naroon kaya mabilis na tumakbo ang dalawang bida. Pero hinahabol na sila ng mga halimaw na naglalaho kapag inaatake ni Bakulaw gamit ang sibat. Dahil sa pagtakas ay nagkahiwalay ang dalawa. Natakot si Butiki nang makita ang mga mata sa dilim tapos bigla siyang nilapitan ng pangit at hinipnotismo. Habang tumatakbo si Bakulaw ay nakita niya si Butiki na sinakiyan ng pangit na kalaban. Pagkagising niya ay nakatali na siya sa batong naroon. Dumating si Butiki sakay ang pangit pero nasa ilalim pa rin ito ng spell ng kalaban. Sinigawan ni Bakulaw si Butiki at kinausap kaya nagagawa ng dinosaur na makatakas sa spell ng pangit. Nagtaka ang pangit dahil kahit sinubukan pa nitong lagyan ng spell ang utak ni Butiki ay lumalaban ito. Kaya pinatigil ng pangit ang oras saka gumawa ng portal at nakita ang pinagmulan ni Butiki. Nakita nito ang nangyari na pag-atake ng mga mas malaking dinosaur sa kanyang anak. Dahil dito ay naawa ang matanda pagbalik at niyakap si Butiki. Nagpunta din ito sa nakaraan ni Bakulaw at nakita nito ang pagkapanganak ng bunso nitong anak at ang pagdating ng mga dinosaur na kumain sa kanila. Binalik niya ang oras at tinignan si Bakulaw na naaawa kaya nagtaka ang bida. Saka umuwi ito at tinignan ang drawing nila ng tinuring niyang anak. Gumawa din siya ng portal kung saan bumalik siya sa sariling nakaraan. Pinakita na may binigay na sanggol sa kanya na kanyang masayang pinalaki.
Ngunit habang nasa marami silang bulaklak ay napatili ang bata at nang tignan nila ay nahulog pala ito at namatay. May kinuha siyang panyo na inamoy pero bigla siyang tinawag ng mas matabang pangit din dala ang magic painting. Nagpunta siya kay Bakulaw sa ginuhitan ito ng mga kakaibang simbolo. Ngunit habang ginagawa niya ito ay biglang nagpakita ang isang paro-paroji at may naalala ang pangit kaya agad na umalis. Pagsapit ng gabi ay muling nagritual ang mga pangit at si Bakulaw naman ang nakabitin. Muling dumating ang pangit na boss ngunit mula sa likod ay lumabas ang bidang pangit dala ang sibat ni Bakulaw. Sinibat niya ang pterodactyl ng boss kaya namatay. Sa kanya kinontrol si Butiki na pinakawalan si Bakulaw. Inatake nito ang boss pero biglang naging malaking lobo ang boss at naglaban sila ni Butiki. Naging uwak ang bidang pangit at inatake ang boss habang kinokontrol si Butiki na kinuha si Bakulaw at mabilis na tumakbo. Naglaban pa sila saglit pero nakagat ang kanyang kamay at nahulog. Saka siya kinagat ng naglalaway na lobo kaya biglang nakalaya si Butiki at nakabalik sa dating pag-iisip. Saka patuloy na umalis ang mga bida. Pinakita ang isang saber-tooth tiger na macho. May naamoy ito at biglang umatake dito. Narinig ito ng mga bida kaya dahan-dahan napahawak si Bakulaw sa sibat nito. Kinabukasan ay nakita nila ang bangkay ng saber-tooth tiger at may naamoy si Butiki kaya agad itong tumakbo. Pero nag-observe muna si Bakulaw sa paligid pero muli siyang tinawag ni Butiki at umalis sila. Pagsapit ng gabi ay pinakita ang paningin ng isang monster. May nakita itong mga dinosaur na umastang lalaban pero natakot din at umatungal. Narinig naman ito ng dalawang bida na nasa malapit din na nagbo-bonfire. Naipakita ang maraming mga dinosaur na madali lang nakakarne dahil sa halimaw. Para silang hinahati ni Chainsaw Man na bigla na lang silang nauubos. Sa isang open space ay nag-back-to-back ang mga ito at sinubukang dumpensa pero wala talaga silang laban. Nang di makatiis ay nais sana ni Bakulaw na tumulong sa mga biktima pero mariin siyang pinigilan ni Butiki. Kaya napaupo na lang uli sila habang pinapakinggan ang pagmasaker ng halimaw sa mga kawawang grupo ng dinosaur. Kinabukasan ay umakyat si Bakulaw sa mataas na puno at nakita nito ang maraming ibon na pinapalibutan ang mga namatay na hayop. Kaya naglakad sila palayo dito. Dumaan pa sila sa isang lugar kung saan malakas ang hangin kaya nagtago sila sa isang bato. Tapos nagulat sila nang may umatungal pero dulot lang pala ito ng hangin. Kinagabihan ay pareho silang inantok habang nasa harap ng apoy kaya kalaunan ay namatay ang apoy nila. Nagising na lang sila nang makarinig ng kakaibang ingay kaya agad sila naghanda. Sa unang pagkakataon ay natatakot sila at kinakabahan at nang maramdaman nilang may gumagalaw sa kakahuyan ay mabilis silang tumakbo. Malayo ang kanilang tinakbo at napagod pa sila. Pero nakasunod pa rin ang hindi na ipapakitang halimaw. Mula sa kung saan ay inatake nito ang mga bida ngunit nakailag sila kaya ang puno ang naputol. Hinabol nito si Bakulaw na maliksing nagpatalon-talon sa mga puno kaya ang mga ito ang nasisira. Nakita sila ni Butiki na agad na sumunod at kinagat ang halimaw. Saka sila nagsisigaw dahil akala nila kung panalo na sila. Pero hindi pa dahil umatungal din ang halimaw kaya nabibingi si Bakulaw. Kinuha niya ang sibat at winasiwas sa paligid at aatake sana ang halimaw pero napaatras ito sa spark ng pagtama ng sibat sa bato. Napansin ito ni Bakulaw at muling inulit at nagkaroon ng apoy, kaya napaatras ang monster. Dahil dito ay nagka-idea ang dalawa at pinakita ang nag-aapoy na sibat ng seryosong si Bakulaw. Nagkaroon ng self-confidence ang dalawa. At pagsapit ng sumunod na gabi ay umatake ulit ang halimaw pero may spark na pangkontra ang dalawa. Sa kagamit ang spark ay nakagawa sila ng apoy na kinalat nila sa paligid. Sumakay si Bakulaw kay Butiki at pinalibutan nila ang halimaw ng apoy. At sa gitna ay sinibat ito ni Bakulaw at naipakitang ito pala yung dinosaur na mahaba ang kuko na nasunog. Habang nangingisda ang dalawa ay biglang may lumabas na babaeng kalbo sa tubig na mukhang alipin. May kasunod pala itong buwaya na agad na nilabanan ni Butiki. Aatake pa sana ang buwaya kay Butiki pero sinibat na ito ni Bakulaw sa ulo. Saka agad niyang sinundan ang babae. Ayos na sana pero natakot ang babae kay Butiki kaya muling tumakbo. Ngunit hinabol nila itong muli at nang mock honor ay pinaupo nila ito sa isang gilid. Dahil nabasa sa tubig ay gumawa ng apoy si Bakulaw at nagpahinga sila hanggang gabi. Saka pinakita na nagsamba pa ang babae sa buwan. Kinabukasan ay iniwan ng dalawa ang babae pero sumunod din ito dahil hindi kabisado ang lugar. Dahil sa takot ay nabundol ng babae ang puwet ni Butiki kaya ito nagalit. Ngunit nang may pabalik-balik na malaking dragonfly na umatake sa babae ay sinagpang ito ni Butiki. Habang kumakain ay kumuha ng mga halaman at berry ang babae at niluto ito. Nang maamoy ito ni Butiki ay mabilis na kinain ang karne. Pinatikman din ito ng kamote ang bida pero ayaw niya at mas gusto ang karne. Kalaunan pa ay nahihirapan ang babae sa nakalagay sa leeg at kamay nito. Kaya tinulungan siya ng dalawa na matanggal ito.
Sa wakas ay tuluyang naging malaya ang babae at nagpakilala itong Mira. Pero hindi nagsasalita ang mga bida dahil sigaw lang ang alam nila at hindi uso ang marites doon. Sa daan ay kumuha ng mga gamit ang babae. At sa tabing ilog nang may hinahabol ang dalawa na naglalakad na fried chicken at hindi nila ito nahuli ay pina na ito ni Mira. Kaya nagulat ang dalawa. Habang kumakain ay nagkwento si Mira na nagmula siya sa isang lugar na sumasamba sa buwan. Pero may dumating na may espada at ginawa silang bihag. Dadalhin sana sila sa bundok na kinaroroonan ng Demon King pero napahiwalay siya at napadpad sa kinaroroonan ng Jurassic World. Napaisip si Bakulaw nang makita ang may sungay. Sumakay silang dalawa sa likod ni Butiki at sa kanila nilangoy ang malalim na ilog. Umakyat sila ng mga bato pero natatakot si Butiki kaya nag-isip ng paraan si Mira at binigyan ng pagkain ang dinosaur. Kaya madali lang itong nakaakyat. Saka nagtanong si Bakulaw kung ano ang buwan at sinabi ng babae na boobs daw ito. Ay este ang sinasamba niya. Nagising silang bigla nang may mga dumating na armadong mga unggoy at dinakip nila ang babae. Pero madali lang silang pinagpapatay ng dalawang bida. Ginamit din ni Bakulaw ang pana ng babae at ang mismong maso ng mga unggoy at pinagpipisat sila. Narinig nila ang sigaw ni Mira na agad nilang sinundan. Kaso ay napatigil sila nang makita ang madaming namatay na unggoy na inambush ng mga palaso. Nakita din ni Bakulaw ang mga kakaibang yapak ng Adidas na hindi pa niya nakikita. Nang habulin nila ang sigaw ni Mira ay nakarating sila ng tabing dagat at nakita ang pag-alis ng isang bangka na may layag na mahilig sa anime recaps. Nasambit na lang ng bida ang pangalan ng babae at natapos ang series. Ang ating mga bida ay pinangalanan nating Bakulaw at Butiki. Naisundan ni Bakulaw si Mira dahil dinakip ito ng ilang tao na sumakay sa bangka. Lumangoy siya ng walang tigil pero muli lang siyang napadpad sa tabing dagat. Kalaunan ay nagputol sila ng maraming kahoy at gumawa ng bolza. Pinasa sakay ni Bakulaw si Butiki sa bolza pero natakot ito kaya kumuha ang bida ng maraming caterpillar tulad ng ginawa noon ni Mira at pinakain sa dinosaur, saka sila nagpalaot. Kalaunan ay na-stuck sila sa gitna ng malawak na dagat kung saan naabutan sila ng gabi at nakakita ng kakaibang mga nilalang sa tubig. Paglipas ng mga araw ay naboboryong silang dalawa. Nakita ni Bakulaw na nagugutom at nagrereklamo si Butiki kaya sumisid siya sa tubig para maghanap ng pagkain. Naghanap siya pero wala siyang makita kundi puro tubig dagat. Kaya wala silang nagawa kundi magsigawan at mababad sa init ng araw. Nakahiga sila sa bolza nang biglang may gumalaw sa tubig kaya agad na sumisid si Bakulaw. Nakita niya ang isang malaking pawikan na lumalangoy. Agad niya itong sinakal ngunit nagpaikot-ikot ang pagong at nakabitiw siya dahil naubusan siya ng hangin. Umatake ang pawikan sa likod pero muli siyang nakahawak sa paa at unti-unting gumapang at pagtalo ng pagong ay kasamang nag-dive si Bakulaw. Muli niyang sinakal ang pagong at naisip na naghihintay si Butiki sa taas, kaya tinaas niya ang pagong at paglabas ng ulo sa tubig ay kinagat ito ni Butiki. Kaya nagpakabusog sila at kalaunan ay ginamit na panangga sa init ang shell ng pagong. Kalaunan pa ay napadpad sila sa mabagyo na dagat at marami flying fish na lumilipad na kanilang kinain. Pero may mga kasamang predators na dumating na lumilipad kaya nagtago si Bakulaw sa shell. Hinaharap ni Butiki ang isang lumilipad nang biglang lumabas ang isang megalodon at ginawang bubblegum ang ibon at nasira ang kanilang bolza. Nakita ni Bakulaw na inatake ng pating si Butiki pero nakaligtas ito ngunit nalulunod at kakainin na ng pating, pero nakailag ito. Dumiretso ang pating kay Bakulaw at kinain siya pero sa loob ay kinuha niya ang toothpick ng pating saka tinusok ang bunganga kaya siya nakalabas. Nahihirapan din sila sa agos ng alon dahil nakakahilo ito. Tapos muling umatake si Jazz pero sinaksak ito ni Bakulaw sa ilong. Umatake muli ang pating pero nakakuha ang bida ng kahoy at daig pa ang 300 ni Leonidas na tinayra ang mata ng pating, kaya ito umalis. Kalaunan ay dinala sila ng alon at nagising na lang si Butiki sa tabing dagat at hinanap niya si Bakulaw pero hindi niya makita. Naglakad-lakad si Butiki at nakakita siya ng mukhang taong may sibat pero moss lang pala. Napansin niyang may tumakbo sa paligid na agad niyang hinanap at nakakita naman siya ng isa pang kasing laki niyang dinosaur, pero red. Umatras ito pero nang habulin niya ay nawala, umakyat pala sa bato. Ipinakita na naroon din lang pala sa tabing dagat si Bakulaw na nakita ng 3 tao na mukhang may bahag at may dalang sibat. Kalaunan ay natakot ang isang rhino nang habulin siya ni Butiki. Pero kasabay din pala niya ang dinosaur na pangalanan nating Red Spit. Sabay nilang nahuli ang rhino na nagmukhang manika. Nag-agawan sila at nagpaubeya si Red Spit at aalis na sana pero binigyan din siya ni Butiki ng karne at kumain silang dalawa. Samantala ay nagising naman si Bakulaw sa isang lalagyan na nabalutan siya ng maraming tae. Nagwala ito lalo na nang makita ang mukha ng matandang naroon na nakakatakot. May dumating na lalaki pero sinipa lang niya ito sa mukha. Pero nagulat siya paglabas dahil maraming tao doon at mayroong mga bata at babae. Dahil sa panggugulo ay hinabol siya ng mga matsyong lalaki na may mga tato ang katawan.
Nang matamaan ng sibat sa balikat si Bakulaw ay lumaban siya at naagaw ang sibat ng isang lalaki. Pero sa isang dead end ay napilitan siyang magwala gamit ang sibat. Pero dumating si William Wallace at inawat ang mga kasama at pinakalma si Bakulaw. Nagbigay ito ng tubig para inumin ni Bakulaw. Pagkatapos ay nagbigay pa ito ng kamote at ngumiti kaya ngumiti din si Bakulaw. Saka bumalik sila sa matanda para magamot ang kanyang na-fracture na balikat. Binalutan ito ng tae at para hindi niya ito maamoy ay pinatulog siya ng matanda gamit ang blue powder. Samantala ay naging friends naman sina Butiki at Red Spit at nakakita sila ng puno na parang ubas. Kinain nila ang mga hinog na bunga at nang marami na silang nakain ay pareho silang nolising. Naalala ni Bakulaw si Butiki nang makakita siya ng isang asong kumakain ng karne na mabangis noong una. Pero kalaunan ay umamo dahil sa mukha ni Bakulaw at amoy tae niyang amoy kaya nagsalo silang kumain. Sa mga taong maamo ang aso dyan, totoo ba ito? Comment na kayo sa baba. Tinawag ni Red Spit si Butiki sa isang lugar kung saan nilagpasan nila ang ilang matutulis na bakod na naroon. Nakapunta sila ng village at nakakita ng dalawang tao. Agad na inatake ni Red Spit ang mga tao at nang hinagisan siya ng sibat ng iba ay tinulungan ito ni Butiki. Saktong kagat niya ang isang tao nang lumabas si Bakulaw sa pinto kaya binitiwan ni Butiki ang kagat. Nakita ni Red Spit si Bakulaw at binalak itong kainin. Pero pinigilan siya ni Butiki. Dumating din ang ilang mga mandirigma na agad na pinigilan ni Bakulaw para hindi nila patayin si Butiki. Sinubukang sakyan ni Bakulaw si Butiki pero hinagis niya ang macho. Sinubukan ding atakehin ni Bakulaw si Red Spit pero pinigilan naman siya ni Butiki. Kaso ay galit si Bakulaw at inatake si Red Spit gamit ang sibat. Naglaban sila at nataman ng bato si Butiki kaya nahilo. Nakagat ni Red Spit ang kamay ni Bakulaw sa katinapon. Pero tinulungan siya ng mga mandirigma. Sumakay si Bakulaw sa likod ni Red Spit at naibangga sila sa bahay ng matanda at sumabog ang pampatulog. Nagpatuloy pang naglaban ang dalawa at dahil tao si Bakulaw ay mas malakas ang dinosaur. Nang kakainin na niya ito ay niligtas siya ni Butiki. Saka pinigilan si Red Spit. Pero nais pa rin kainin ni Red Spit si Bakulaw kaya na double kick ito ni Butiki. Kaso ay natusok ito at namatay na kinalungkot ni Butiki. Gago kasi, kainin mo na lahat huwag lang tao. Malungkot na sinundan ni Bakulaw si Butiki na pinigilan ni Wallace, pero mas pinili nitong sundan ang kaibigan. Nababasa sa ulan ang dalawa at nakikita ni Bakulaw na umiiyak si Butiki kaya pinunasan niya ang luha nito. Sa kakalaunan pa ay nagbati silang dalawa. Nagpunta sila ng isang kuweba at doon gumawa ng bonfire ang bida. Naramdaman niyang may hangin kaya pumasok siya sa mas loob ng kuweba at nakita ang history ng nangyari sa paligid sa pagitan ng tao, dinosaur at mga hayop. Kinabukasan ay tinawag niya si Butiki para gumising na pero tamad ito kaya lumabas siyang mag-isa. May nakita siyang mga deer at bigla niyang naalala ang nakasulat sa kuweba at mga taong naghunting nito. Nakakita din siya ng mga bison at kalaunan pa ay nakita niya ang bakas ng tirahan ng mga taong naroon. Saka nag-imagine siya sa isip kung ano ang ginagawa ng mga tao noon. May nakita din siyang kahoy na mukhang elepante pero mas nagustuhan niya ang sibat na gawa sa metal ang talem. Ginamit niya itong panghuli ng deer at iniuwi pero hindi pinansin ni Bakulaw. Kinagabihan habang natutulog sila ay may narinig silang ungol sa labas kaya agad silang naghanda. May pumasok na oso sakay ang isang barbarian na may palakol. Nagpalakasan sila ng atungal na siyang dahilan para mayanig ang kuweba. Umatras ang oso at lalaki kaya umatake sina Butiki at Bakulaw. Pero may isa pa palang barbarian at oso doon kaya nasugatan ang likod ni Bakulaw. Pero natakot ang dalawang oso sa mas malaking bunganga ni Butiki at napa-atras sila. Sinibat ni Bakulaw ang isang mandirigma samantalang inatake ni Butiki ang isa pero nasugatan siya sa kalmat ng oso. Kaya kinagat niya ang ulo nito. Nakita ni Bakulaw ang tatak ng shield ng lalaki at naalala si Mira. Galit silang lumapit kaya napatakbo ang kamukha ng tatay ni How to Train Your Dragon. Ginaya pa nito si Cardo na tumalon sa pagdapa. Pero napatakbo siya nang makita ang nakasakay sa dinosaur. Sinibat ni Bakulaw ang lalaki na nagsisigaw sa sakit. Nagtanong si Bakulaw kung nasaan si Mira, pero biglang nilabas ng lalaki ang espada nito at nasira ang sibat ni Bakulaw. Pero kinagat lang ito ni Butiki. Nagustuhan ni Bakulaw ang espada at nag-exhibition pa ito at kinuha din niya ang lalagyan ng espada at naging siya si Conan. Sinundan nila ang bakas ng oso hanggang mag-umaga at buong araw silang tumakbo. Kalaunan ay nakarating sila ng isa pang baryo kaya pinaiwan ni Bakulaw si Butiki para hindi ito kumain ng tao. Naglibot siya sa paligid at nakita nito ang bahay na kinaroroonan ng mga bihag. Wala man lang bantay sa labas kaya madali lang siyang nakapasok at tinawag si Mira. Natatakot ang iba pero lumabas si Mira na agad siyang niyakap. Aalis sana sila pero sinabi ng babae na paano ang kasama niya kaya magkakasama silang lumabas. Ngunit sa labas ay narinig nila ang ungol ng mga oso at naglabasan nga ang maraming mandirigma na sakay ng maraming oso.
Dahil sa takot ay napayuko ang mga kalbo kasama ni Mira. Pero hindi natakot si Bakulaw. Nagalit ang lalaki nang makita ang espadang hawak ni Bakulaw. Lalapit sana sila nang biglang nagpakita si Butiki. Muntik mapugutan si Bakulaw pero niligtas siya ni Butiki. Sa kanila nilaban ng dalawa ang mga oso at mga mandirigmang naroon. Nagawa ni Bakulaw na makapatay ng marami gamit ang espada samantalang kahit nasusugatan ng sibat ay patuloy pa rin si Butiki sa pag-murder. Dahil sa takot ay pinatakbo ni Mira ang mga kasama paalis. Isa namang oso ang dinaganan si Bakulaw pero sinaksak niya ito at pinatay ang sakay. Pinag-isahan ng mga mandirigma at mga oso si Butiki pero mas malayong malakas siya sa mga ito. Umakyat ang isang barbarian sa tore at binatingting ang lahat ang naroon. Kaya naglabasan ang lahat. Nakita nila sina Bakulaw at Butiki na inaatake ang mga tao. Nagalit ang boss nilang babae at pinapasok ang anak. Samantala ay may isang oso at mandirigma na inatake ang mga kalbo. Ngunit maliksing nakailag si Mira at nakita kung saan sila tatakbo. Tinuro niya ito sa mga tao sa kakumuhan ng sibat. Napatid naman ng tali si Butiki saka inatake ng maraming mandirigma. Maging si Bakulaw ay naipit na rin sa dami ng mga mandirigmang kalaban. Napapatigil siya dahil kalaban niya pati mga bata at babae. Pero para mabuhay ay nagwala ang bida at nagawang makalaban at mapigilan ang pumapana sa kanya. Maging si Butiki ay buong bangis na sinira ang lugar at napigilan ang muntik niyang pagkahuli. Dumating naman ang boss na babae at nagawang mahagisan ng palakol ang paa ni Butiki. Saka inatake ito gamit ang sibat. Pero sinakmal siya ng dinosaur at binalibag hanggang madurog. Dahil sugod ng sugod ang bata ay naitapon ito ni Bakulaw kaya nabagok ang ulo. Dumating si Butiki kaya agad na sumakay si Bakulaw tapos dumating ang Red Mist kaya nakapagtago at nakatakbo sila. Pero sa daan ay pinapana sila ng sangkatutak na barbarian. Natama ng marami ang dalawang bida kaya sila nagalit at inubos ang lahat ng mga tao doon. Mandirigma, babae at bata. Gago kasi kayo eh. Mahilig sa gyera. Samantala ay dumating naman sina Legolas kasama ang matangkad na Gimli at may dala silang mga bihag. Nakakita sila ng dugo sa paligid na mga bakas pala ng umalis na mga bida. Agad silang nagpunta ng bayan at nakita ang kalunos-lunos na nangyari sa mga kasama. Kaya labis silang nagulat at napasuka pa si Longhair. Hinanap ni Gimli ang asawa at nakita itong kasama sa mga nakarne kaya napaiyak. Gago ka pala eh, ginagawa mo sa ibang bayan yan tapos kapag sayo ginawa saka ka naiiyak. Maging si Legolas ay naiyak din dahil sa patay na bata. Nilibing nila ang iba sa kasinelyuhan ng bato saka pinatakas ang mga bilanggo. Huli na ang lahat, saka pinasakay nila ng bangka ang patay na bangkay para sunugin. Papanain sana ni Gimli ang bangka pero sinabi ni Legolas na siya na lang dahil expert siya dito. Saka nila sinunog ang bangka. Saka sinuot nila ang kanilang mga armor at naglayag para hanapin ang bida. May kaunting patalastas muna tayo. Pinakita naman sina Charles Darwin kasama ng iba pang high class at mataas ang pinag-aralan ng mga tao. Pinatawag pala sila ni Charles para pag-usapan ang tungkol sa teorya nito umano tungkol sa pinagmulan ng lolo mo na unggoy. Dahil nagmula daw ang lolo mo sa savage ay babalik din ito sa pagiging savage kapag naipit ng self-survival. Kaso ay pinagtatawanan siya ng mga kasamang naroon. Dumating si Sinigata at sinabi nitong may nakawalang baliw na mula sa asylum. Pero tinuro ni Darlington na may-ari ng bahay si Charles dahil baliw daw ito, saka sila tumawa. Pag-alis ng pulis ay may narinig silang nahulog sa itaas kaya tinignan ito ng butler. Kaso ay muling may narinig silang ingay. Nakita ni Lolo KFC na may nahulog sa iniinom na alak. Nagulat sila dahil dugo pala itong nagmumula sa taas. Umakyat sina Darlington, Charles at kamukha ni Juan Luna. Ngunit nagulat sila dahil nakita nila ang baliw na kinakain ang bangkay ng katulong. Kaya tumakbo silang natatakot. Pero hinabol sila ng baliw at inapakan si Darlington at kakagatin na sana ang leeg nito pero niligtas siya ni Charles. Pero sinuntok ito ni baliw. Tinakbo ni Bigotay ang espada pero bago pa niya ito magamit ay knockout na siya. Saka kinagat ng baliw ang matanda na lasang KFC fried chicken din. Dahil sa takot ay nagtago ang tatlong lalaki sa isang kwarto at sinarhan ang pinto. Narinig nila ang pagsigaw ng kanilang cook na babae na tinikman din ni baliw. Saka biglang may nagpipilit magbukas ng pinto. Tapos bigla itong nasa labas ng bintana. Sinira nito ang bintana kaya agad na lumabas ang tatlo. Hinabol sila ng baliw na kalbo hanggang makarating sila sa isa pang kwarto na puno ng armas. Nahuli ng baliw si Charles at sinasakal samantalang nakakuha ng baril si Darlington. Sinabi ni Charles na barilin niya sa kanya pinaputukan ang baliw na parang ninja na naiwasan ang bala. Nang mawala ang baliw ay nagdala ng maraming armas ang mga lalaki pang depensa. Saka sila lumabas para hunting in ang baliw. Kaso ay umatake ito mula sa itaas at saka nito hinuli ang extra saka pinatulog gamit ang kalbo. Ginamit niya itong pangsangga kaya di siya mabaril ng mga bida at nakatakas ang baliw.
Na-corner nila sa malawak na kwarto ang baliw na naglambitin sa taas, saka sila binugbog. Natamba ang mga bida at nabitawan ang mga armas kaya napilitang lumaban ng santukan si Darlington. Dati pala itong boxing champion kaya nasuntok-suntok nito ang baliw. Pero dahil malakas ang baliw ay sinakal si Darlington na nagpatulong. Kaya inatake ni Charles ng espada ang baliw pero talo siya. Kinuha ni Darlington ang pana at pina na ang baliw na nahulog sa tubig. Pero wala ito nang lapitan nila. Saka lumabas ito mula sa mga halaman at sinuntok si Charles at tinapon si Darlington. Sa kanya sinikmuraan si Charles at binugbog at tinapon. Dahil walang makuhang armas ay napilitan si Darlington na gamitin ang kamao. Pero wala na itong talab sa halimaw na kalbo na nagdugulang ang ilong. Nilunod nito si Darlington saka tinapon. Nakita nitong mas malusog si Charles kaya ito ang nilapitan niya at hinubad at kinagat. Nakatayo si Darlington at nabuhay ang pagka-savage nito na kumuha ng buto at pinalo ang baliw. May natumbang puno kaya nakakuha siya ng sibat at tinanggal ang damit at nag-astang savage. Sa kanya inatake ang baliw at pinagsasaksak ng maraming beses. Sinaksak din niya ito sa leeg. At walang alinlangan na sinaksak ang ulo na animoy wild na tao. Kaya nang makabalik ito sa sarili ay biglang nasabi ni Charles ng masaya na tama ang hula niya, na bumabalik ang tao sa pagiging savage kapag nalalagay sa panganib. Balik tayo sa kwento. Sa sasakyan ay nagising si Bakulaw at nasiyahan nang makita si Mira na ginagamot si Butiki. Kalaunan ay may naramdaman silang panganib kaya naghanda sila sa laban. Binangga sila ng bangka ni Gimli at Legolas at saka sila inatake sa bangka. Kinalaban ni Bakulaw si Gimli hawak ang palakol nito. Samantalang pinapana naman ni Legolas sina Butiki at Mira. Nag one-on-one match sina Bakulaw at Gimli at mas magaling sa armas si Gimli. Ngunit gamit ang lakas ay natanggal ni Bakulaw ang helmet ng balbas. Gamit ang panangga ay niligtas ni Mira si Butiki mula sa mga palaso. Nakita ni Gimli na inatake ni Butiki si Legolas kaya tinulungan niya ito. Nagtapon siya ng palakol kina Mira at Butiki. Natatangay ang bangka nila sa rumaragasang tubig kaya agad itong minaneho ni Mira. Samantala ay nakagat ni Butiki si Gimli na agad na tinulungan ni Legolas. Pero tinapon ito ng dinosaur sa tubig kaya mabilis ding lumangoy ang balbas para iligtas ang kasama. Nakita ng mga bida na mahuhulog sila sa talon pero mabilis nilang nagawa ng paraan para maitali ang barko. Biglang may naamoy si Butiki at nagtatakbo kaya agad siyang hinabol ng dalawa. Hindi ito mapakali na nag-ikot-ikot saka naghukay sa lupa at gumawa ng pugad. Kaya naisip ni Bakulaw na may nangyari pala kina Butiki at Red Spit nang malasing sila ng prutas. Kaya nagsaya din ito at niyakap ang dinosaur at nag-ipon ng dahon. Samantala ay nailigtas ni Gimli si Legolas at naayos ang sugat nito. Kalaunan ay nagulat siya nang makita ang may sungay na lumabas sa apoy. Nabangungot pala siya, kumuha ng pagkain ng anak at kinain nila ito. Samantala ay tumain ng 3 itlog si Butiki kaya masayang-masaya si Bakulaw na niyakap ang dinosaur. Pero tinapon siya nito nang binalak niyang hawakan ang itlog. Sa kabila ay umakyat ng mataas na bato ang mag-ama at mabilis na sinakyan ni Legolas ang isa. Samantalang pumasok naman si Gimli at tinalian ang isa, at nagsalubong sila sa hangin na nakontrol ang mga malalaking ibon. Nang huli ng maraming isda si Bakulaw at pinapakain kay Butiki, samantalang inaayos ni Mira ang barko. Ngunit dumating ang dalawang nakasakay sa ibon at inatake ang mga bida. Pina na ito ni Mira pero nadagat siya ng isa at inilipad sa itaas. Pinoprotektahan naman ni Butiki at Bakulaw ang mga bagong itlog. Binato ni Bakulaw si Gimli pero inatake ng ibon si Bakulaw. Binalak namang ihulog ni Legolas si Mira sa mataas na bahagi. Ngunit nagawa ng kalbong babae na makahawak sa paa at bibig ng ibon at saka nakakapit kay Legolas. Pero sinuntok siya nito kaya sinakal ng babae ang ibon na bumaba ang lipad. Nakita ni Bakulaw si Mira kaya sumakay din siya sa ibon ni Gimli at naghilahan sila ng lubid. Sa itaas ay kinagat ni Legolas ang tali kaya nahulog si Mira. Pero sinalo siya ni Bakulaw sa baba at nagawang masipa ang muka ni Balbas. Nagsuntukan sina Bakulaw at Balbas pero kinagat ni Bakulaw ang kamay ni Balbas saka tinapon sa baba. Naitapon si Balbas na parang comet pababa at nauntog pa ang ulo nito pero nabuhay pa rin. Sinipa ni Bakulaw si Legolas na nahulog sa isang bato at kitang-kita ito lahat ni Balbas. Nang makitang patay na ang anak ay nagpatangay na rin ito sa tubig. Naipakitang namatay sa isang bato si Gimli at nagsibabaan ang 3 mga chicks para sunduin siya. Kaso ay mas listo ang mga demonyo na hinayla siya sa Hades. Nakita niya ang ibang dumating na diretso sa apoy, samantalang siya ay umakyat sa nakitang hagdan at nakita ang maitim na malaki ang sungay. Pinakita sa kanya ang bangkay ni Legolas na nasa Hades din. Saka pinakita ang mga bida, kaya yumuko si Gimli para magsilbi sa Diablo pero sinunog siya nito at ginawang golem. Samantala ay nababagot naman sina Mira at Bakulaw dahil matagal mapisa ang itlog ni Butiki. Nang hindi na makapagtiis ay kumuha si Mira ng mga kagamitan at pagkain nila sa bangka.
Naunawaan naman ito ni Bakulaw kaya pinainan nila si Butiki na iwan ang mga itlog nito. Saka kinuha ni Bakulaw ang mga itlog para ilagay sa bangka. Pero nahuli siya ni Butiki kaya binalik niya ang itlog. Kinuha ulit ni Mira ang isa at itinakbo at nilagay niya sa isa pang pugad sa bangka. Kaya naintindihan ni Butiki at dinala ang itlog sa bangka. Payapa silang umalis ng isla at nakapagpalaot. Sa gitna ng gabi ay nakatulog sina Bakulaw at Mira. Samantalang nagising saglit si Butiki para magkamot. Pero hindi nila napansin ang malaking barko na paparating. Kinaumagahan ay nakalapit ang barko at inatake sila ng mga pirata. Mabilis namang nilagay ni Butiki ang mga itlog sa bunganga para protektahan ang mga ito. Samantalang nagpunta ng mataas na poster si Mira para magpana. Madaling natalo ng mga bida ang mga naunang umatake. Ngunit mula sa ikalawa ay lumabas ang malaking kalbo. Tinapak lang nito si Bakulaw at parang tinik lang na inalis ang mga palaso sa katawan. Sinipa siya ni Butiki pero sinuntok nito ang dinosaur kaya lumipad ang mga itlog at nabasag ang isa na kinagalit ng tatlo. Inatake ni Butiki ang malaking kalbo pero malakas ito at nazakal ang dinosaur. Pinagtulungan siya ng tatlo at natatalo sana ito pero kinuha ng babaeng boss ang itlog kaya napasuko ang mga bida at naging bilanggo. Dinala sila sa isang malaking barko at ginawang bilanggo sa mga seldang naroon. Nagwawala si Bakulaw pero wala siyang magawa. Nakita niyang maging ang kalbong maskulado kanina ay bilanggo din lang doon. Napunta naman si Mira sa kinaroroonan ng mga bilanggong babae at naupo sa isang tabi. Kalaunan ay malungkot na nakatulog si Butiki. Ngunit paggising niya ay tinutukan na siya ng mga tauhan ng babae. Kaya inatake niya ang mga ito at marami ang namatay. Ngunit dumating ang babae hawak ang itlog na astang babasagin ito. Kaya pinigilan ni Bakulaw si Butiki na huwag magalit. Kaya napangiti na lang ang babae. Kalaunan pa ay nakita nilang nagliliparan ang pana sa labas. Saka nakahanda ang mga mandirigma para sumugod. Pagbukas ng pinto ay naglabasan ang mga kawal pero madaming namatay. Maging ang malaking kalbo ay lumabas din. Saka binigyan ng sibat si Bakulaw at inutusan silang lumaban. Madaling natalo ng kalbo ang kalaban at nang tap-akan siya ng isang elepante ay tinulak lang niya ito na natamba. Nagpakitang gilas naman sina Bakulaw at Butiki at marami silang kinatay na ginagawa lang ang tungkulin bilang kawal. Tinalo din nila ng mabilisan ang dalawang elepante. Nataman si Bakulaw ng palaso mula sa mga archers sa taas kaya nagalit ang bida at walang hirap na inakyat ang palasyo at minasaker ang mga archers. Nakita ni Butiki ang mga kasamang nahihirapan na sirain ang pinto kaya tinulungan niya ito at nakapasok sila. Samantala ay lumabas si Golem mula sa ilalim ng lupa na nag-aapoy at umuusok pa. Naglalakad na polusyon, tapos nakakalakad pa daw siya sa tubig. Tagumpay na nasakop ng mananakop ang kahariang iyon at nasamsam ang marami nitong kayamanan. Nataman ng maraming palaso ang mga bida, pero hindi tinatabla ng palaso ang malaking tao na tawagin nating Big Show. Kalaunan ay pinapatay ng babae ang hari doon pagkatapos nitong makuha ang alagang pusa. Pinayagan din ito ang anak ni Big Show na mapuntahan ang ama. Kaya napagtanto ni Bakulaw na magkapareho lang sila ng sitwasyon ni Big Show. Nais umatake ni Butiki pero pinigilan siya ni Bakulaw dahil sa itlog nitong hawak ng boss na tawagin nating Patutot. Pinagpatuloy silang ginamit ni Patutot para makipaglaban sa maraming laban at palagi silang nasusugatan sa pag-uwi. Ngunit mas kawawa ang kanilang mga nakakalaban dahil palagi itong masaker. Mayroong Chinese Army, Crusaders, at Roman soldiers pero pareho ang resulta. May umatake din sa kanila na Greek warrior sa dagat at pinaputukan sila ng kanyan. Pero nang magsimulang magwalis ang mga bida kasama si Big Show ay natalo ang mga ito at naiwang nasusunog ang kanilang barko. Minsan ay pinagsayaw ni Patutot si Mira para panoorin ng nadakip na hari ng natalong kalaban. Pero hindi ito sumayaw kaya ang Patutot ang nagsayaw ng Lady Gaga dance at natulala ang bilanggo. Pero sinipa ito ng Patutot kaya nahulog na namatay. Kaya nang pinagsayaw nito si Mira ay napilitang sumayaw ang kalbo. Minsan ay dumaong sila sa lugar na payapa ang mga tao at naghanda ng mga pagkain bilang kanilang mga handog kay Patutot. Pero galit ang babae na sinabi kay Big Show na patayin ang mga tao. Pero kinuha ni Big Show ang mga prutas at isda at binigay kay Patutot. Pero sinabunutan ng babae ang anak ni Big Show kaya napilitan ng malaking tao na patayin lahat ng mga mapayapang tao doon. Sa kulungan ay naawa naman si Bakulaw kay Big Show na lihim na umiiyak. Kaya nang may kawal na nagdala ng pagkain ay pinatulog niya ito at binuksan ang kulungan at sinubukang palayain si Big Kalbo. Pero ayaw nitong lumabas kaya kumuha si Bakulaw ng sibat at umakyat sa labas. Narinig nito ang tugtugan sa trono ni Patutot kaya umakyat siya at nakita si Mira na nagsasayaw. Nakita rin niya ang itlog ni Butiki at anak ni Big Show sa tabi ni Patutot. May nakakitang babae sa kanya na sumigaw kaya siya nabisto pero inatake niya ang mga kawal at ang Patutot. Lumaban ang Patutot na magaling sa karate at jiu-jitsu. Pero sinamantala ni Mira na kunin ang bata at ang mga itlog na hindi pa daw napisa.
Tumakas sila pero nakatawag ng mga kawal ang isang babae na sinalubong sila. Pero pinatay ito ni Bakulaw at sa labas ay kinalaban pa niya ang mas maraming mga kawal. Biglang napisa ang itlog ni Butiki at lumabas ang mga sanggol na dinosaur na umiyak. Narinig ito ni Butiki at agad na lumabas ng kulungan kaya sumunod din si Big Show. Napalibutan ng maraming kawal ang mga bida nang lumabas si Butiki. Ngunit sinuntok ni Patutot si Mira at naagaw ang mga batang dinosaur at ang anak ni Big Show. Dahil dito ay muling nahuli ang mga bida at naikade na kinabukasan. Papupugutan pala ito ng ulo ni Patutot gamit ang lakas ng higanti. Papatayin na sana ng kalbo si Butiki pero inalala muna nito ang nakaraan. Tahimik silang namumuhay sa isang lugar ng mga higanti at maging gagamba ay ayaw niyang pisatin. Pero dumating ang mga pirata at binulabog sila kaya napilitang mag-self-defense ni Big Show. Nakita siya ni Patutot at maliksing kinuha ang anak ni Big Show at tinutukan sa leeg. Dahil dito ay walang magawa si Big Show kundi sundin si Patutot at nagpapatuloy ito. Ngunit imbes na patayin ay pinalaya ni Big Show si Butiki at tinapon ang palakol kay Patutot kaya nakatakas ang mga baby dinosaurs. Nakalapit sila sa ina na mabilis silang prinotektahan. Mabilis namang binunot ni Bakulaw ang bakal kung saan siya nakatali. Tatakbo sana ang anak ni Big Show pero nahuli siya ni Patutot at papatayin na sana pero tinapakan ni Big Show ang sahig kaya naitapon sila at nakuha niya ang anak. Saka nilagay sa ligtas na lugar ang anak. Samantala ay nagawang makapatay pa si Bakulaw gamit ang bakal at isa sa mga ito ang may hawak ng susi, na agad na kinuha ni Mira. Saka din niya pinalaya si Bakulaw kaya malaya nitong pinagpapatay ang mga kawal doon. Nakita ng mga batang dinosaur ang pag-atake ni Butiki sa mga tao kaya ginaya nila ito at kawawa ang tao. Sinubukang pan-A ni Patutot si Butiki pero nagkamali siya ng tama. Hindi ito lingid kay Bakulaw kaya nang muling papanain ni Patutot si Butiki ay sinira niya ang plano. Samantala ay pinakita si Big Show na tumatakbo dala ang anak at tatakas na sana sila pero biglang nagpahabol ang bata at nakita ni Big Show ang mga kasamang higanti na sila pala ang ginawang taga-sagwan ng malaking barko na iyon. Naglaban sina Bakulaw at Patutot pero mas magaling ang babae kaya napa-atres ang bida. Napana ang isang anak ni Butiki kaya nagalit ang ina at inararo ang mga archers doon. Naawa si Mira at dinala ang batang dinosaur na tinularan ni Bakulaw. Saka sila tumalon sa tubig para tumakas. Kaya agad ding sumunod na tumalon si Butiki. Nakaligtas ang mga bida at nakaangat sa tubig. Pero balak silang sagasaan ng sagwan ng barko ni Patutot. Pero hindi nila alam sa loob na pinakitaan pala ni Big Show ang mga kasama na tinires ang mga maliliit na tao na umaatake sa kanya. Nakita ito ng isang tagasagwan na higanti kaya inismak nito ang naglalatigo na sumabog ang ulo. Kaya maging ang iba ay tumigil sa pagsagwan. Dahil dito ay naligtas sina Bakulaw sa labas. Dahil sa nakita ay tinanggal ng mga higanti ang kadena at pinatay ang mga kawal. Pinuntahan ni Bakulaw ang papalapit na bangka ng mga sundalo at minasaker ang mga ito sa harap ng mga taga-sagwan at pinalaya sila. Kaya walang nagawa ang pangit na babae kundi magalit na lang. Naghanda sila para labanan ang mga parating na higanti at sinalubong nila ang mga ito. Pero naging ipis lang silang naapakan. Lumaban pa daw si Patutot at sinibat si Big Show ngunit na-immune na ito sa daming laban. Pinalo nito ang babae at kalaunan ay tinaas gamit ang malaking kamay. Saka tinapon ito sa bangka na kinaroroonan ng mga bida at tigok ang kalaban. Saka nagkatinginan sila kina Bakulaw bilang pamamaalam. Umalis ang mga bida gamit ang bangka samantalang naiwan naman sina Big Show sa bangka. Ngunit pinakita si Golem na naglalakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa kanila. Pinakita ang pagkabata ni Bakulaw kung saan chief ng mga taong gubat ang kanyang ama. Inatake sila ng grupo ng maraming saber-tooth pero hindi takot ang kanyang ama na kinalaban ang mga ito. Nagawa niyang mapatay ang madami at nang maipit siya ay tinulungan siya ng anak. Nagpatuloy silang lumaban sa mga tigre gamit ang bato at palaso. Ngunit naputol ang kamay ng ama at kalaunan ay napatay ng 3 natira na tigre. Pero nagalit ang bida at gamit ang sibat ay pinatay ang 2. Saka pinitpit niya ng bato ang isa. Dahil dito ay siya ang ginawang kasunod na chief. Nagising siya ni Mira dahil nakarating na sila sa tirahan nito. Ngunit naiyak siya dahil walang tao doon. Saka pinakita silang naglalampungan kasama ng iba pa pero bigla silang inatake ng mga barbarian. Dinala siya sa barko at tinatakan ng ulo. Kaya naiiyak ang babae sa naalala. Makulit naman ang mga baby dinosaurs na sina D1 at D2 na nagpalangoy-langoy sa tubig. Pagsapit ng gabi ay natulog sila sa isang yungib kung saan ginaya ni Bakulaw si Mira sa pagsamba sa buwan. Kinaumagan ay nagising si Butiki dahil sa isang amoy. Iniwan nito ang mga babies kay Bakulaw at binantayan ito ng lalaki. Lumabas si Butiki at nakakita ng naliligong babae na agad niyang nilapitan. Kaya narinig ni Mira ang sigaw at pinuntahan ang babae at pinigilan si Butiki. Saka magkakasama silang nagpunta ng tirahan nila doon. Nakita sila ng mga tao at natakot dahil kay Butiki kaya nagsilabasan sila na may dalang sibat.
Nakita ni Mira ang ama na siya rin palang chief doon at nagsaya ito nang makita ang anak. Kinagabihan ay nagsaya sila dahil sa pagbabalik ni Mira. Nanood si Baculaw ng sayaw at napangiti ito. Kaso ay umalis siya at nakitabi kina Butiki para matulog. Kaya tinawag siya ni Mira sa isang kwarto para doon matulog pero dumating din si Butiki at mga anak nito. Hindi makatulog si Baculaw kaya nagguhit siya sa pader ng kanyang kwento. Saka ito nakita ni Mira kinabukasan at nalungkot ang babae dahil alam nito ang nais ng bida. Nag-iisip siya sa isang sulok nang makita ng mga tao ang usok na nagmumula sa naglalakad na polusyon. Agad na sumakay si Baculaw kay Butiki at nagpunta sila sa kinaroroonan ng golem. Nagulat sila dahil nag-aapoy ang kanilang kalaban. Naglabas ito ng armas at madaling pinatumba ang dalawang bida. Nahahati ang lupa sa pag-atake nito kaya tumakas paakyat ang dalawa. Pero naging malaking ahas na umaapoy ang kalaban at sinundan sila. Naabutan sila nito sa ibabaw ng isang talampas at dahil nasukol ang dalawa ay napilitan silang humarap sa golem. Binato ni Baculaw ang golem pero balewala ito. Saka inapuyan nito si Butiki na nasunog. Nagalit si Baculaw na umatake pero maging siya ay sinunog. Ngunit kahit nasusunog ay umatake pa rin ang bida at tinulak ang golem. Saka iniuntog-untog ito sa mga batong nahulugan nila. Pagbagsak sa lupa ay nasunog ang bida na kinatuwa ni golem. Kaso ay bigla siyang kinuha ng demonyo sa ilalim at balik siya sa impyerno. Dinala naman si Baculaw kay Peking Dhalsim para magamot ito. Inakala nilang patay na si Baculaw kaya umiiyak na lumabas sina Butiki at mga anak nito. Ngunit sinabi ni Baculaw ang pangalan ni Mira at sinabi ang nais. Kaya bago mamatay ay hinabol pa ni Mira na magpaanak sa bida. Fast forward ay naipakita ang anak ni Mira at Baculaw na nakasakay sa lumaki ng D1 at D2. Nagsimula ang series sa isang shaman na nakita ang village na nasusunog dahil inatake ng kalaban nilang tribo. Kaya agad niyang pinagpapatay ang isang nakamaskara ng bungo na walang laban. Mabilis siyang tumakbo at kumuha ng mga gagamitin para sa naisip na ritual. Saka kinuha ang dugo ng pinatay na kalaban at inilagay sa nasa mangkok. Nagusal-usal pa siya at kinuha ang puso ng namatay na hinalo sa mangkok at malakas na nag-ilaw. Saka pa niya ipinatama sa kidlat yung nagliwanag na puso. Pinasok niya ang kuweba kung saan nakatago ang bangkay ng ating bida sa kwento. At ginamit ang nag-iilaw na staff at may ginawa sa bangkay ni Baculaw. Nag-ilaw din ang mata ng shaman kaya gumalaw ang bangkay na nananahimik na sana. Naglakad si Baculaw palabas na nag-iilaw din ang mata dahil kinokontrol ng shaman. Saka ito naglakad sa dilim para umatake at ayaw mong makasalubong ito sa gitna ng gabi. Habang kumakain ang mga kalaban ay narinig nila ang mga yabag ng paa ni Baculaw kaya sila agad na naghanda. Sumigaw si Baculaw na kinarni ang mga naabutan ng mga kalaban. Sinaksak siya ng mga ito ng sibat pero dahil zombie ay wala siyang nararamdaman at patuloy lang siya sa pagpatay sa mga Skull Tribe. Nakita ng leader ang shaman na nasa gilid na nag-iilaw ang mata at naintindihan kung anong nangyayari. Kaya binato niya ng sibat ang shaman na nasapul at na dead on the spot. Nakalaya si Baculaw sa jutsu ng shaman saka din siya kaagad na tinagpas ng kalaban at ang ulo niya ang nabawasan. Kaya lumabas ang utak ng zombie na bida na iniwan ng kalaban na tumakbo. Kaya parang nakasyabo si Baculaw na nakatunganga at dilat ang mata hanggang sa pagsikat ng bagong umaga. Nakarinig siya ng ingay na kinaatensyon niya at naglakad palabas ng gubat na iyon. Dahil sa kanyang pagdating ay nagtakbuhan ng mga hayop na umiinom sa lawa. Naglakad siya patungo dito at nakita ang sarili sa tubig. Pero isang buhaya ang kinain siyang bigla saka din bumalik sa tubig na feeling panalo na. Pero tinanggal ni Baculaw ang dila nito kaya natigok at lumutang sa tubig paglabas ng zombie. Dahil umulan ng malakas ay naglakad si Baculaw sa hindi alam na direksyon. Saka nakita niya ang sarili sa mataas na baha. May nakita siyang tao na tinatangay ng baha at may naalala sa utak kaya agad itong hinabol at tinulungan. Subalit natakot ang lalaki na iniwan siya pero hinabol niya ito at tinanggal ang face mask. At dahil nakita ng lalaki na magkamukha silang may sakit ay tinawag siya nito unti-unti hanggang makarating sa kanilang tinitirhan sa disyerto. Habang naglalakad naman ang zombie na walang damit. Pagkakita sa kanya ng mga may sakit na leprosis ay nagtakbuhan sila para magtago sa kanilang tent. Pinalapit siya ng lalaki sa kanya ng dahan-dahan hanggang makapasok sa loob ng sarili nitong tent. Nang makita ng mga may sakit na wala siyang pakialam sa kanila ay nilapitan nila ang zombie. Saka din ito hinawakan na parang artista para sa mga tulad nila. Pinapasok siya ng lalaki sa tent at nang ayos na si Baculaw ay binugaw ang mga kasama paalis. Nakita ni Baculaw ang isang scorpion na may iniwang bakas at may naalala ulit sa isip kaya siya nagguhit ng linya sa lupa. Naalerto ang mga may sakit nang dumating ang ilang mga nakakabayo na riding in tandem noon pero kabayo ang service. Pinagpapatay ng mga ito yung mga kawawang lepros para daw hindi sila dumami bilang paraan ng paglilinis nila noon. Naalala ni Baculaw ang pagkamatay ng anak nito sa nakitang patayan. Kaya siya nagalit at tinalon ng isang rider na knockout sa lupa. Isang may kabayo ang umatake pero maging ang kabayo ay binuhat ni Baculaw na tinapon.
Hinawakan niya ang buntot ng isa pang kabayo saka tinalon ng sakay nitong naitapon at siya ang naisakay. Sa kanya naalala ang feeling noon sa pagsakay kay Butiki. Hinabol siya ng mga desert punks at pinatamaan ng mga palaso kaya nahulog. Saka din siya pinagtatagpas ng kanila mga armas. Tinamban niya ang isang kabayo na walang laban. Umatake ang isa pang nahulog na binalak siyang mahati pero ito ang tinanggalan niya ng kamay. Saka din pinatay at itinapon sa dalawang nakakita sa kanya na natakot at tumakbo. Nakita ng may sakit na tigok na ang mga kalaban at sinubukan ulit na tawagin si Bakulaw papasok sa isang tent. Subalit may narinig ito sa malayo at naalala ang tunog ng dinosaur na nakasalubong noon kaya napasigaw siya ng malakas at naglakad palayo. Tahimik lang ang mga hayop pero nabulabog sila nang maamoy ang mabahong zombie na dumating. Siyempre naglalakad na mommy yan kaya mabaho kahit malayo pa lang. Diretso lang siya sa paglalakad maging sa ilalim ng tubig na walang anuman. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Bakulaw hanggang makarating siya sa desert at dumilim. Tapos may lumabas pang malaking desert worm na kakainin na sana ang walang takot na bida. Subalit naalala niya ang nakaraan at nagkikin ang danger sa isip kaya siya tumakbo na umilag-ilag sa pag-atake ng uod. Nahulog siya sa isang butas kung saan maraming mga baging na maraming tusok. Saka pa dumating ang uod na ginawa lang bubblegum ang lupa at tinulak si Bakulaw na gusto sanang kainin. Nahulog silang pareho palabas ng bundok at akala ng bida kung ayos na kaya nagpatuloy siya sa paglalakad. Nang bigla siyang sagpangin ng uod at lunok na lang ang kulang, pero hindi pumayag ang zombie na nakapalag. Saka ang uod ang kinagatan nito na nasaktan. Hinuli siya ng uod na parang maliit na palaka. Pero lumabas ang araw kaya nasaktan ng vampirang uod na pumasok sa lupa dala si Bakulaw. Pero bida kaya muli itong lumabas, at nagpatuloy sa paglalakad hanggang marating ang disyerto. Dahil sa init ng desert ay tipong natutunaw ang mga punong naroon na parang yung ice cream kapag inilagay mo sa iyong bulsa. Saka din napatigil si Bakulaw nang makita ang hari ng mga langaw na kumakain ng tae na si Beelzebub. Na-hypnotize siya sa maraming mata ng langaw, saka din lumabas sa harap niya ang dating hitsura noon na kahit pangit ay kumpleto pa rin at mukhang tao. Nakita din niya ang hawak nitong sibat. Biglang umulan ng malakas, pero naging apoy ang ulan kaya unang nasunog ang dati na siya. Saka din sumunod na nasunog ang zombie na naging abo. Pero bangungot lang pala ito saka siya nagising sa ilalim ng malakas na ulan. May naramdaman siyang panganib kaya agad siyang umakyat sa puno at nakita ang pagdaan ng vampire uod. Kinabukasan ay nagpatuloy sa paglalakad ang bida at nag-mountain hike ito na parang Spider-Man. Nakaabot siya ng isang kuweba na kanyang pinasok. May hagdan naman doon na kanyang dinaanan saka nakita ang parang isang ruins ng napag-iwanan na bayan. Pero hindi niya alam na hindi siya nag-iisa. Tumayo siya sa gitna ng ruins para pagmasdan ito, nang may lumabas na malaking leon mula sa isang kuweba na ang pangalan ay may rabies na Simba. Lumapit ang leon at pinaikutan ng bida na hindi gumalaw. Sinampal siya kaya sinampal niya rin kaya tuloy kinagat siya ng leon. Tinulak niya ang leon at pinagsusuntok din ito sa kasinakol at itinapon ng malakas sa isang gilid at natigok. Umatungal siya na inakalang panalo na nang biglang may mas maraming pang mga leon na lumabas sa paligid niya na pinalibutan si Bakulaw. Inilalabas ng mga leon ang kanilang mga pangil kaya nag-kick in ang survival mode ng bida na kaagad tumakbo. Hinabol siya ng mga leon at 3 sa mga ito ang naabutan siya at pinagkakagat sa katawan at maging sa leeg kaya nahihirapan sa paglalakad si Bakulaw. Ganun pa man ay binuhat niya ang 3 leon kaya nasira ang kinatatayuan nila at nahulog sila sa ilalim na may malalim na tubig. Relax lang si Bakulaw na naglakad sa ilalim ng tubig samantalang nagsipaglunod na ang mga leon na natigok. Nakalabas at nakabalik ulit siya nang muli siyang atakehin ng iba pang mga leon na pareho niyang tinapon. Nakipagpalakasan siya sa isang male lion na kinagat pa niya. Nahuli siya ng babaeng leon na inipit sa lupa. Subalit bumangon siya at ito ang ginawa niyang pamalo at ipinalo-palo sa kapwa leon at tigok pareho ang mga ito na naging karne. Lumabas si Bakulaw na duguan ang mga kamay. Pero hindi lingid ang lakas niya sa boss leon. Pinaligiran siya ng mas maraming mga layon para labanan. Pero pinatigil ito ng umatungal na mas malaking leon. Saka lumabas ng kanyang kuweba kaya nagtakbuhan ng iba pang mga leon. Tumalon ng malaking leon na binalak mahuli ang tumakbo na Bakulaw. Ngunit nahuli ang bida na parang stress balls na kinagat ni Scar. Saka din itinapon si Bakulaw. Kinagat-kagat ng leon si Bakulaw pero sinaktan ng bida ang mata nito. Tatakbo sana siya nang matigilan sa nakitang sibat ng isang skeleton at may naalala. Ginamit niya ang sibat at buong tapang na sinalubong ang mas malaking leon na umaatake. Tumalon siya ng mataas na feeling the 300 Spartan at buong lakas na inundayan ng tusok ang bunganga ng malaking lion boss. Kaya nag-alisan na ang iba pang mga leon dahil wala na ang boss. Naalala ni Bakulaw ang dinosaur kaya iniwan niya ang leon saka muling naglakad patungo sa ibang bundok. Sa patuloy na paglalakad ni Bakulaw ay nakakita siya ng tipaklong na tumalon. Na-curious ang pangit sa ingay nito kaya niya ito sinundan. May naalala din siya na kasing kulay ng insekto. Kaya kada pupuntahan ng insekto ay patuloy lang niya itong sinundan ng walang tigil. Dama po ang tipaklong sa kamay niya at malabo niyang naalala si Butiki.
Matutulog na sana ang tipaklong pero binunot niya ang tahanan nito mula sa lupa. Saka din tinularan ng pagpapatalon-talon ng tipaklong hanggang makarating sa iba pang bahagi ng gubat. Isang kamilya nang nanghuli sa tipaklong at kinain. Pero sinakal ni Bakulaw ang Hanyanggo at binawi ang tipaklong mula dito. Binantayan niya ang tipaklong sa kanyang palad para protektahan ito. Hanggang pagsapit ng gabi na naglabasan ng mga tarsier na binugaw ni Bakulaw. Kinaumagahan ay ayos na ang tipaklong na lumipad palayo kay Bakulaw pero agad sumunod ang pangit. Inakala niyang nawala ang tipaklong kaya siya napasigaw. Pero gumawa ng huni ang tipaklong na nasa isang puno. Umakyat si Bakulaw at nakita ang tipaklong. Subalit nahulog siyang bigla at dumiretso sa isang malalim na kuweba. Na-curious siya at naglakad sa loob ng madilim na kuweba. May narinig siyang ingay kaya naghanda siya. Pero natigilan na lang siya nang makitang isang lamang lupa ang kinakagat ang paa niya. Itinapon niya ito palayo pero galit itong bumalik para kumagit kaya pinitpit niya ito. Ngunit narinig niya ang mas maraming ingay ng mga lamang lupa na nagmula sa magkabilaang direksyon. Saka din umatake ang mga ito sa kanya na hindi na nakalaban. Paggising niya ay nakita niya ang sariling nakabitin. Marami din siyang kasamang mga bangkay na kinain na ng mga lamang lupa. Naroon pa rin ang mga monster na busy sa pagkain ng mga nahuli nilang tao. At ang masaklap ay nakita niyang kinakain ng isang lamang lupa ang kamay niyang naging buto na. Natigil lang ito nang marinig ang ingay dulot ng tipaklong na sinubukang hanapin. Maging ang iba pang mga busy sa pagkain ay napatigil sa patuloy na paghuni ang tipaklong. Pinatigil ng kasama ang mga lamang lupa para hanapin kung saan nagmumula ang ingay. Parang ikaw kung nasa bundok ka at hinahanap mo ang signal kahit sa taas ng puno. At kada maririnig nila ang ingay ay napapaungol ang mga ito. Hanggang matagpuan nila kung saan nagtatago ang tipaklong. Kaya magkakasunod silang tumakbo para hulihin ang patalon-talon na tipaklong animoy nagpapahabol. Nagpakita pa ito kay Bakulaw kaya napasigaw ang zombie na nagwala para makawala. Gamit ang naging matalim na skeleton na kamay ay pinutol niya ang pagkakatali kaya nahulog sa lupa. Nakita niyang pinalibutan ng mga lamang lupa ang tipaklong at naguunahan sila para mapatay ito. Kaya galit na umatungal naman si Bakulaw na pinagpapatay ang mga umatake sa kanya. Nilapitan niya ang mga maraming lamang lupa na pinag-isahan naman siya para kagatin. Pero matibay si Bakulaw na pinaghahampas ang mga halimaw. Isang lamang lupa ang kumuha ng buto para pampalo sa tipaklong na kanyang hinabol-habol. Nakita ni Bakulaw ang walang laban na tipaklong na umiilag-ilag sa paghampas ng lamang lupa. Kaya siya kumawala sa iba para puntahan ang tipaklong. Nakailag pa rin ang tipaklong ng ilang beses. Pero pagdapo nito ay napitpit siya ng buto at naging chili paste. Kaya ginawa ding lamang lupa paste ni Bakulaw ang pangit habang galit na tinignan ng patay na tipaklong. Galit siyang sinalubong ang mga mas maraming maliliit na lamang lupa na pinagpapatay. Nakakita siya ng sibat na agad niyang pinulot at gamit ito ay mas marami pa siyang napatay ng mga pangit. Dahil hindi tumitigil sa pag-atake ang mga lamang lupa ay patuloy lang sa pagtusok si Bakulaw ng sibat sa ulo ng mga ito kaya para silang mga one-day-old chicks na natutusok sa ulo at namamatay. Hindi tumigil ang bida sa pagtusok hanggang maubos ng tuluyan ang mga lamang lupa na naikalat sa loob ng kuweba. Dahil sa pagkamatay ng tipaklong ay malungkot si Bakulaw na tinabon na ng mga bato ang bangkay ng tipaklong bilang pagbibigay galang. Saka din tumayo ang zombie na nahulog pa ang atay na agad din niyang pinulot at ibinalik sa loob ng katawan. Binendahan niya ang katawan. At nang makita ang kwintas ng ngipin ng isang skeleton ay naalala niya ulit ang blurred na imahe sa utak. Saka siya naghanda palabas ng kuweba. Dahil mataas ang labasan ay pinagpatong-patong niya ang mga lamang lupa at ginawang hagdan, kaya siya nakalabas ng kuweba. Napatigil siya nang marinig ang huni ng tipaklong. Saka din niya nakita ang mas marami pang mga tipaklong na nasa gubat. At muling naalala si Butiki kaya nagpatuloy na siya sa paglalakbay. Ipinakita ang nakalipas noong namatay si Bakulaw. Nag-coffin dance ang mga tao sa tribo para dalhin sa himlayan nito si Bakulaw. Labis naman ang lungkot ni Butiki dahil sa pagkamatay ni Bakulaw. At kasama nito ang mga anak na dinosaur. Iniwan ng mga nag-alis ang tao si Mira sa bakanan ng kuweba. Pumasok si Mira sa loob para tignan ang bangkay. Sumunod sina Butiki at ng anak nito at dahil sa lungkot ni Butiki sa pagkamatay ni Bakulaw ay napatungal ito ng malakas saka din lumabas. Paglipas pa ng mga araw ay hinahabol ng mga batang dinosaur ang isang manok. Nakikipaglaro din ang isang bata sa kanila. Aksidenteng napasakay ang isang bata sa batang dinosaur at sumigaw na parang si Bakulaw. Kaya nagalit si Butiki na lumapit pero inawat siya ng buntis ng Mira. Naamoy ni Butiki ang nasa tiyan ni Mira na kasing amoy ni Bakulaw kaya nagasta itong may bago silang itlog. Isang gabi habang tulog ang mga tao ay may dumating na mga halimaw sa bayan. Nagising si Jabo na kinuha ang sandata ng ama saka din lumabas para manghamon ng away. Kaya nilapitan tuloy siya ng mga baboy damo na kumakain ng mga batang hindi nagla-like ng ating video. Napasigaw si Jabo sa takot lalo na nang kagatin ng monster ang sibat niya. Narinig ito ni Butiki at ng mga anak nito na lumabas. Lumabas din ang ilang mga lalaki pero isa sa mga ito ang agad dinakmal ng isang monster.
Hindi rin ligtas ang iba pang mga naglabasan na mga tao. Kinagat ni Butiki ang isang baboy monster na parang Chicken Joy, kaya ginaya rin siya ng kanyang mga anak na kumagit ng mga baboy. Dahil sa mga dinosaur ay nag-atrasan ang mga baboy damo na may rabies. Kaya nagsaya naman si Jabu. Pero bigla siyang pinulot ng isa pang baboy damo na pangit palayo. Nais sana siyang iligtas ng dalawang batang dinosaur pero pinigilan sila ni Butiki. Dinala ng mga baboy monster ang mga nakuha nilang tao sa kanilang tahanan na bundok. Saka din hinulog ang mga tao kasama si Jabu sa isang butas kung saan hindi sila makaalis. Kalaunan pa ay dumating ang ina ng mga baboy monsters na mas malaki sa mga baby nitong mga anak. Saka parang kainan lang ng baboy ang butas na sinunggaban ng mother monster pig ang mga tao na kinagat at parang kumain ng juicy na grapes. Saka din bumalik sa higa nito nang mabusog na sa mga kinain na tao. Tinawag nito ang mga anak na mabilis din ang paglapit at uminom sa gatas ng kanilang ina. Sinilip ni Jabo ang nasa labas pero natakot siya kaya bumalik ulit sa butas. Samantala ay nakabuo ng hunting party ang mga katutubo na kasama ni Mira at nagpunta sila ng gubat para mahanap ang mga kasamang nakidnap. Agad silang naghanda ng makaramdam na may panganib. Pero ang patay na shaman ang nakita nilang nasa daan. At hindi lang ito nag-iisa dahil naroon din ang bangkay ng iba pang mga tribo na kinalaban ng shaman na bumuhay kay Bakulaw. Na naginip si Mira na nanganak siya ng bata. Pero biglang lumabas mula sa ilalim ng lupa ang nilalang na nagmula sa impyerno kaya siya napatakbo. Pero nakuha ng monster ang bata at nataman siya ng sibat sa katawan. Saka dumating si Bakulaw. Uminom ng tubig si Mira at nakaramdam ng kaluskos sa paligid. Kaya pinatay ng kasama niyang babae ang apoy at nag-adjust ang mata nila sa dilim. Gising din ang mga kasama niyang nakikiramdam sa paligid sabay kuha ng kani-kanilang mga armas. Nagising din si Butiki at pinatay ang biglang labas na baboy damo kaya mabilis din ang pagdepensa ng mga tao. Gamit ang kani-kanilang mga armas ay nakapatay ang mga mandirigma ng mga baboy na umatake sa kanila. Hinabol ng isang baboy ang dalawang lalaki na iniligtas ng may hawak na pamalo. Nakapatay ng mas maraming monster baboy ang archer nilang kasama. Subalit nahagip ito ng isang tumalon na baboy at tinangay palayo. Sinubukan siyang iligtas ng matapang na warrior woman at nakapatay ng isa pang baboy. Ngunit siya naman ang kinagat ng isa pang baboy na iwinasiwas at ginawang longganisa. Kaya pinatay ng malakas na may pamalo ang baboy sa tulong na rin ni Mira. Kaso ang problema ay napakarami pang mga monster pig ang nasa paligid na pumalibot sa kanila. Kaya naipit sa isang sulok ang mga natitirang tao at ng mga dinosaur. Paglapit ng isa pang baboy ay pinatay ito ng may pamalo. Ngunit nahuli ang magkabilaan niyang kamay sa sagpang ng dumating pang mga baboy kaya naputol ang mga ito. Saka din siya kinain ng buhay. Kaya mas natakot ang natitirang mga tao na nagtago sa likod ng bangkay ng baboy. Hindi rin makaporma si Butiki dahil mas marami ang mga monster pigs. Napalibutan sila at palapit na ang mga kalabang monsters nang matigilan silang lahat dahil may naamoy na mabaho. Natakot ang mga baboy Ramon na bigla na lang nagtakbuhan palayo. Kaya naging curious si Mira at ng dalawang maliit na dinosaur. Samantalang ready to fight pa rin si Butiki. Saka ipinakitang si Bakulaw lang pala ang dumating na hawak pa rin ang sibat na napulot kanina. Nakita ng mga tao ang nakalabas na utak ni Bakulaw at ang kamay nitong skeleton. Saka pa siya nilalangaw. Kaya natakot ang dalawang natitira na nagritual ng kanilang pangkontra sa zombie. Pinigilan ni Butiki si Mira na lapitan si Bakulaw pero nagpumilit pa rin ang babae. Lumapit ito kay Bakulaw at binugaw ang mga langaw. Saka sila nagkatitigan ng blanco pa rin na bida. Nang nagpakilala si Mira ay biglang naalala ni Bakulaw ang shadow ni Mira sa alaala. Napasigaw si Bakulaw sa excitement na kinagulat ni Mira. Pero bumawi naman si Butiki ng pag-atungal. Napagtanto ni Bakulaw na si Butiki ang nasa isip niyang umaatungal na kanyang hinahanap. Sinubukan niyang magkwento ng nangyari sa pamamagitan ng pag-aksyon. Pero hindi ito maintindihan ng mga kaharap at sinabi ni Butiki na lumayo sila. Nasaktan ang tiyan ng isang kasama ni Mira kaya agad niya itong nilapitan. Kalaunan pa ay nagritual ulit ang mga dalawang katutubo ng pangkontra sa kinatatakutan nila. Nilapitan ulit ni Mira si Bakulaw at sinubukang bigyan ng fried chicken pero dahil hindi alam ni Bakulaw kung ano ito ay ipinakain niya na lang sa mga dinosaurs. Pinaupo ni Mira si Bakulaw. Kaya kahit hirap na hirap ang zombie ay naupo pa rin ito. Saka pa isang makamandag na ahas ang lumapit at bigla na lang kinagat ang nakaupo lang naman na zombie. Buti na lang zombie siya kaya hindi nalasan. Pinulot ni Bakulaw ang ahas na sinakal hanggang mamatay saka din itinapon. Nakaisip bigla si Mira at hinila ang kamay ni Bakulaw at ipinahawak ang buntis na tiyan. Pinakiramdaman naman ito ni Bakulaw habang pinagmamasdan sila ni Butiki. Gumuhit pa ng larawan si Mira para sabihing may bata sa tiyan niya. Nilapitan naman ito ni Bakulaw saka sumigaw sa tiyan bilang pagbati kaya lumayo ang babae sa zombie. Dinagdagan ni Bakulaw ang guhit sa ginawa ni Mira kaya na-excite si Mira. Ngunit nang makita ng babae na walang laman ang ginuhit ng zombie ay muli siyang bumalik kay Butiki. Nagising si Mira sa etendal ni Butiki na nagagalit kay Bakulaw. Pinigilan naman siya ni Mira saka din sila naglakad palayo na sinundan ng mga kasama.
At ganun din na sumama si Bakulaw na curious pa rin. Sinundan nila ang bakas ng mga baboy ramo hanggang makarating pa sila sa iba't ibang parte ng gubat. At sumusunod pa rin sa kanila si Bakulaw na nasa hulihan. Dahil sa diretsong paglalakad ay napagod ang dalawang maliit na dinosaur na nahiga na ayaw tumayo. Kaya nagpahinga muna sila. Lumapit si Bakulaw sa tabi ni Mira pero itinulak siya ni Butiki kaya nagsigawan silang dalawa. May nakita silang baboy damo na tumakbo palayo na agad hinabol naman ni Butiki. Naalala ni Bakulaw noong naghahunting sila kaya nakisali din siya sa paghabol sa baboy. Nakita din siya ni Butiki na mas binilisan ng pagtakbo at tumalon para sana mahuli ang baboy na sinibat na ni Bakulaw. Kaya siya nauntog. Kinuha ni Bakulaw ang baboy damo gamit ng sibat. Pero naasar si Butiki na inagaw ang baboy at naglakad paalis. Nainis naman si Bakulaw na tinulak si Butiki. Kaya kinagat ni Butiki ang baboy na nakarni saka ulit sila nagsigawan na handang maglaban gamit ng sibat at pangil. Natigilan sila sa pagsigaw ng mga lalaking kasama na inatake at pinatay ng mga malalaking babbon. Saka tinangay ng mga unggoy si Mira na lumalaban. Parehong sinundan ng caveman at reptile ang mabilis na pagtakas ng mga ninuno na nagpatalon-talon sa mga puno. Sumunod si Bakulaw na umakyat sa puno pero nahulog siya. Kaya muli siyang umakyat na ikinatigil saglit ni Butiki at ng dalawang bata. Nahulog sa pangalawang pagkakataon si Bakulaw pero muli siyang umakyat at nagawa naman niyang mahabol ang ilang unggoy na kanyang sinibat habang tumatakbo. Kaya inatake siya ng mas maraming mga babon at pinalibutan na kinagat at kinalmot. Subalit lahat ng mga ito ay pinagpapatay pa rin ni Bakulaw gamit ng sibat. Sinubukang tumakas ni Mira ngunit hinigpitan ng unggoy ang hawak sa kanya at saka din mabilis hinulag sa bahay ng mga batang babon. Kinagat ng batang babon ang paa ni Mira. Subalit lumaban ang babae na gumamit ng mga buto na naroon. Ginawa niyang panangga ang isang buto saka tumakas sa bahay ng mga batang unggoy. Tahimik siyang naglalakad sa puno nang lumabas ang mga babon kaya siya nahulog na nakahawak sa isang baging. Hinila naman siya ng mga unggoy. Subalit dumating si Bakulaw at pinagpapatay nito ang mga unggoy na walang kalaban-laban. Kaya nabitawan nila ang baging at nahulog si Mira. Tinalon siya ni Bakulaw at niyakap kaya si Bakulaw ang naiuntog-untog sa mga puno hanggang sa pagbagsak nila sa lupa. Dahil sa taas ay hindi nakagalaw si Bakulaw kaya para siyang namatay. Pero dahil zombie ay muli siyang bumangon na parang bangag lang. Ngunit nasira ang isa niyang braso na naglaylay. Kaya tinahi muna ito ni Mira hanggang maayos ulit. Dahil sa pagtulong ni Bakulaw ay napalapit ang loob ng mga batang dinosaur kay Bakulaw na tumabi. Pero naiinis pa rin si Butiki na masama ang tingin kay Bakulaw. Sa wakas ay narating ni Mira ang tahanan ng mga monsters at patuloy lang ang mga ito ng pagdadala ng mga tao na ipapakain sa kanilang boss. Magkasama sina Bakulaw at Mira na pumunta sa isang pasukan. At natanong nila ang madilim na lagusan pero wala silang takot na tahimik na pinasok ito. Gumapang pa sila at nakita ang kawawang mga tao na na-stock sa butas na ginawang plato para sa Mama Pig. May mga dumating pang mga baboy monster at naghulog ng dagdag mga nakuha nilang tao. Saka nakita ng dalawa ang paglapit ulit ng Mother Monster Pig sa kainan nito para kumain. Natakot ang mga tao sa nakitang Monster Pig na dumungaw pero wala silang nagawa nang gawin na naman silang pulutan ng malaking baboy. Sinamantala ng ilang tao ang pagtakas habang kumakain ng baboy at lumabas ang isang babae. Nakita ito ni Jabo na agad ding nagpahagis sa lalaki. Pero pagbagsak niya sa itaas ay nakita niyang patay ang naunang babae dahil kinakain na pala ito ng mga monster baboy. Kaya napilitang bumalik si Jabo sa loob ng butas. Nais tumulong ni Bakulaw pero pinigilan siya ni Mira. Saka pa siya naamoy ng mga monster baboy kaya nag-alala ang dalawa. May dumating na isang baboy na hinahanap sina Bakulaw dahil sa lakas ng amoy zombie nito. Kaya nagtago ang dalawa sa tapunan ng mga buto ng tao. Hindi pa sana aalis ang baboy pero nagtawag na ang mother monster ng Didi kaya nag-alisan ng mga baboy para magdidi ng gatas. Habang tinitignan ni Mira ang mga baboy na umiinom ng gatas ay mayroon siyang naisip na paraan. Kaya agad silang lumabas at bumalik sa kinaroroonan ni Butiki at ng dalawang batang dinosaurs. Kumuha siya ng baging mula sa isang puno saka din sila agad na tumakbo pabalik ni Bakulaw. Pero sinabi ni Mira na tumigil si Bakulaw dahil sa matindi nitong amoy. Tumigil nga si Bakulaw at si Mira ang mag-isang pumasok sa kuweba. Nakita niyang natutulog ang mga tao sa butas na hindi pa rin makatakas. Samantala sa labas ay binabantayan naman ni Butiki si Bakulaw dahil wala itong tiwala sa zombie. May naalala si Bakulaw na umiinom ng tubig si Butiki. Kaya agad siyang umalis at kumuha ng tubig para ibigay kay Butiki. Pero ayaw ni Butiki na tumalikod kaya sina Spike at Sonya ang uminom nito. Naalala ni Bakulaw ang mga uod na paborito ni Butiki kaya ito ang kasunod niyang kinuha. Pero dahil mabaho ang amoy ni Bakulaw ay ayaw itong kainin ni Butiki. Kaya ang dalawang batang dinosaur ulit ang kumain. Samantala sa loob ay patuloy lang ang pagdadala ng mga baboy ng mga tao sa butas. At dinig na naman ni Mira ang pag-crunchy habang kumakain ng baboy. Habang busy ang mga baboy sa pag-inom ng gatas ay tahimik naman si Mira na pumunta sa butas. Hinulag niya ang lubid sa harapan ni Jabo na masayang nakita siya.
Sinenyasan niya si Jabo na umakyat kaya ginawa naman ito ng bata. Habang umaakyat si Jabo ay may nagising na lalaki na umakyat din. Kaya naramdaman ni Mira ang bigat at kinailangan niyang atali ang baging sa isang bato. Ayos lang sana pero mas marami pang tao ang hindi nag-isip at nag-uunahan para makaakyat. Dahil sa kanilang bigat ay naputol ang tali. Buti na lang at nahawakan ni Mira si Jabo. Pero dahil sa mga maingay na tao ay napansin sila ng isang baboy na busog na sa gatas kaya kumahol ito at nakita tuloy sila ng iba pang mga baboy. Kaya lumapit ang mga mas maraming baboy monster kina Mira at Jabo na natrap paatras sa butas. Dahil wala silang magawa ay napilitan silang tumalon pabalik at masalo ng mga tao kaya sila naligtas. Kasabay noon na dumating si Bakulaw at nagtapon ng sibat kaya patay ang isang baboy monster na nahulog pa sa loob ng butas. Nakapatay si Bakulaw ng 2 baboy pero nasagpang siya ng isa. Pero kinalmot niya ito gamit ng buto na kamay. Dumating din si Butiki at pinagpapatay ang mga baboy na walang laban. Kaya tumayo ang Mother Monster Pig na galit na nakipagtitigan kay Butiki. Umatungal si Butiki sa kamatapang na umatake ngunit hinampes siya ng malaking baboy at naitama sa nadurog na bato. Binalak tumulong ni Bakulaw ngunit kinagat siya ng isang baboy at nahulog sila sa loob ng butas. Pero mas natakot pa ang mga tao sa kanya kaysa sa baboy monster. Nakagat naman si Butiki na walang laban at itinapon pa ng Mother Monster Pig. Kaya dumating sina Spike at Sonia para tulungan siya ngunit sila ang itinapon ng Monster Pig. Nagalit si Butiki na iniligan ng baboy at kinagat ito sa leeg kaya nasaktan ng palahi ang baboy. Samantala sa butas ay inatake ng baboy si Bakulaw. Pero binunot ni Bakulaw ang isang ngipin ng baboy at ginamit ito para pagsasaksakin ang monster baboy. Saka din niya hinayla ang Monster Pig at ginawang daanan palabas ng butas. Paglabas niya ay nasaksihan niya ang pagtulungan ng mga dinosaur laban sa mas malaking baboy na kanilang kinagat. Saka tinapos ni Butiki ang Mother Monster Pig sa pagtanggal ng lalamunan nito saka pa sila umatungal na 3. Ayos na sana pero isang monster baboy ang nakalapit kay Mira at nakagat ang babae saka pa naitapon. Kaya galit si Bakulaw na pinagpapatay ang baboy. Lalapitan din sana niya si Mira pero pinigilan siya ni Butiki. Saka nakita ni Jabo na nasa peligro ang kalagayan ng buntis na Mira. Mabilis na dinala ni Butiki si Mira pauwi habang nagdurugo ang babae. Humahabol din si Bakulaw na napag-iwanan. Nang makita ng mga tao ang pagdating ni Butiki dala si Mira ay agad nilang inasikaso si Mira. Pinakinggan ng shaman ang tibok ng puso ni Mira at nang ayos na ay sinabi nito kina Jabo at Butiki na nagsaya. Napasigaw ang mga tao sa takot nang makita si Bakulaw na pumasok ng bayan. Naglabasan din ang mga mandirigma na may sibat pero walang pakialam si Bakulaw na ang hinahanap lang ay si Mira. Tinusok siya ng isang lalaki ng sibat kaya tinakat niya ito palayo. Dumating din sina Butiki at ng 2 batang dinosaur na itinabi ni Butiki. Biglang pinagbabato ng mga takot na tao si Bakulaw ng mga sibat at ng kung anong mahawakan nila kaya labis na nasasaktan si Bakulaw. Nakatingin lang si Butiki habang sumisigaw si Jabo na pinapatigil ang mga kasamang hindi nakikinig. Dahil hindi makaintindi ang mga tao ay napilitan si Bakulaw na tumakbo paalis ng bayan. Nag-hiking siya pababa at nagtago sa kagubatan. Pagsapit ng gabi ay nagkidlat at umulan ng malakas. Kaya nagsipasok ang mga tao sa kanilang mga tahanan. Muling dumating si Bakulaw para hanapin si Mira. Naglalakad siya sa mga bahay-bahay nang salubungin siya ni Butiki. Umatungal si Butiki ng malakas kaya umatungal din si Bakulaw. Saka nakaisabay din ang 2 baby dinosaur habang malakas ang kulob. Pero dahil sa ingay nila ay dumating ang mga barangay tanod na may dalang mga sulo kaya tumakbo ulit si Bakulaw paalis ng bayan. Mabilis siyang nagtungo sa kagubatan para magtago. Akala niya kung ayos na pero hinabol pa rin siya ng mga tao palayo. Saka pa siya nahulog sa kumunoy kaya dinaanan lang siya ng mga tanod. Kalaunan ay nagising si Mira at nakausap niya si Jabo. Sinabi ni Jabo ang nangyari noong dumating si Bakulaw na hinahanap siya. Pero pinagbabato ito ng mga tao kaya napilitan itong tumakbo palayo. Saka din itinuro ang gubat. Kaya nagdesisyon si Mira na kunin ang kanyang sibat para hanapin si Bakulaw sa kagubatan. Samantala ay nagising si Bakulaw at umahan mula sa putik na mukhang naging swamp thing. Saka din dumaan sa isang falls kaya naging malinis ulit. Nang makita niya ang sarili sa tubig ay naasiwa siya dahil sa pangit na itsura. Lalo na nang maalala niya ang tunay na anyo kaya naiinis siya sa sariling itsura. Napagtanto na niya kung bakit takot na takot ang mga tao sa kanya at nais siyang patayin. At kung bakit maging si Butiki ay hindi chillax kapag naroon siya. Samantala ay napagod si Mira sa paglalakad kaya naupo. Nakasunod lang pala sa kanya sina Spike at Sonia. At ganun din si Butiki na gusto pang pigilan si Mira sa paglalakad nito para mahanap si Bakulaw. Pero hindi nagpatinag si Mira na nagpatuloy sa paglalakad. Balik ay Bakulaw ay nakita niya ulit si Butiki sa tubig na nagagalit pa rin sa kanya. Nakita niya rin ang sarili na normal na caveman. Kaya sinubukan niyang magpakilala na siya ito. Ngunit hindi nakikinig si Butiki na binuo niya sa isip. Sinubukan pa niyang ipakilala ang sarili kay Butiki sa pamamagitan ng paggaya sa kanilang mga nakaraan na bonding.
Pero galit si Butiki na nais siyang kagatin kaya napa-atras si Bakulaw na lumabas ng tubig. Pero nahulog siya sa mataas na falls dahil sa imagination. Saka panauntog na nawalan ng malay at tinangay ng tubig palayo. Balik naman kina Mira ay nagpatuloy lang sila sa pagsunod sa amoy ni Bakulaw. Hanggang makarating sila sa talon kung saan nag-imagine kanina si Bakulaw. Subalit nakita nilang wala na doon ang zombie kahit na mayroon siyang mga iniwang bakas. Nakita nila ang falls kung saan nahulog ang bida at natanong nilang napakataas nito. Saka din nila nakita ang piraso ng tela ng brief ni Bakulaw. At nalungkot na lang si Mira. Sa kabilang banda ay napunta naman sa polluted na tubig si Bakulaw at nagising na lang siya dahil sa amoy ng sulfur. Tumayo siya at naglakad saglit nang biglang mabitak ang lupa at makita niyang lava ang nasa ilalim ng kinatatayuan niya. Naalala niya ang zombie dinosaur na namatay noon kaya nag-ingat siya sa paglalakad. Hanggang may makita siyang mga bungo ng iba't ibang nilalang na nakatusok sa mga stick. Mayroon ding pangit na long hair na matalas ang ngipin ang naglabasan sa paligid. Lumabas ang kanilang babailan na hawak ang korona na tinaas. Kaya nagsigawan ng mga audience na pangit. Samantalang walang kamalay-malay si Bakulaw na nakatingin lang. Tumalon ang siga na warrior ng mga pangit. Saka din iwinasiwas ang armas nito. Tinulak naman ng iba pa si Bakulaw sa loob ng deathmatch ring. Kaya agad inatake ng pangit si Bakulaw na pinalipad pa sa ere at tinuhag ng armas pagbagsak. Akala nila kung panalo na sila pero zombie si Bakulaw kaya naitapan pa nito ang siga. Saka din tinanggal ni Bakulaw ang sibat sa katawan. Umatake ulit ang siga na sinipa at pinagsusuntok si Bakulaw na hindi nasaktan. Ngunit kinagat ni Bakulaw ang kamay ng siga kaya ito napasigaw. Saka din tinanggal ang ulo ng kalaban na bagsak sa lupa. Dahil nanalo si Bakulaw ay siya ang kinilala ng mga audience na hari. Lumapit ang babailan at inilagay ang korona sa ulo ni Bakulaw bilang pagsasabi na siya na ang bagong hari nila. Saka din nag-cheers ang mga pangit na ipinagtaka ni Bakulaw na sinundan na lang ang babailan. Dumaan sila sa pangit na lugar na parang impyerno. At nakita nila ang malawak na ilog ng lava sa baba. Dumating ang isa pang unggoy na version ni My Precious ng Lord of the Rings. Pinalapit sila nito sa kamuling bumalik sa may lava. At doon ay sumalok siya ng maitim na likido gamit ng espesyal na tabo. Dinala niya ito sa kinaroroonan ni Bakulaw at ng babailan. Saka ibinigay nila ang mahiwagang likido kay Bakulaw na kinuha naman ng bida at ininom na parang coke. Pagkatapos ay biglang nag-ilaw ang mata niyang napasigaw at nagkaroon ng muscles ang katawan ng zombie. Umuwi si Mira at ng mga kasamang dinosaur na malungkot dahil hindi nakita si Bakulaw. Saka din sila nagpunta ng dating libingan ni Bakulaw at doon inilagay ang piraso ng brief ng zombie at ng piraso ng sibat na ginamit niya sa laban. Balik sa ring ay may challenger na dumating para sa trono ni Bakulaw. Kaya inilagay ng babailan ang trono sa gitna ng ring. Tumalon ng malaking kalaban sa ring para kunin ito. Kaya inutusan din nila si Bakulaw na lumaban. Pagbagsak ni Bakulaw ay pinalo siya agad ng malaking patatas. Kaya siya naitapon na nasaktan at nagalit. Kaya umatake siya sa patatas na may kamay at paa at tinamba ito. Saka din lang kinuha ang sariling armas ng patatas at pinaghahampas ang mga kamay nito. Matapang pa rin nalalaban ng patatas pero hinampas na ni Bakulaw ang ulo niya at patay ang malaking patatas na natamba sa lupa. Dahil sa tagumpay ay muling pinainom si Bakulaw ng mahiwagang black liquid at naayos naman ang isa niyang mata sa pagkakataon na ito. Sa bayan ay tagumpay naman ang pagkakapanganak ni Mira sa anak ni Bakulaw. At masaya ang mga dinosaur lalo na si Butiki na makita ang bagong baby na kapamilya nila. Balik sa deathmatch ay isa namang tao na nakasuot ng pangkalmat ng isang polar bear ang bagong kalaban ng bida. Naputol ng kalaban ng armas ni Bakulaw. Pero tinusok ng zombie ang kamay ng kalaban tsaka isinunod ang ulo nito. Dahil dito ay muling pinainom ng coke si Bakulaw na naging addict na dito. Kaya mas lalo pa siyang lumakas. Kasunod na dumating ang isang hero na nakasakay ng isang terror ducktail. Para itong si Conan na agad inatake si Bakulaw ng espada at sinaksak sa katawan ng zombie nang nakatalikod pa. Subalit zombie ang bida na hinawakan ng ulo ng kalaban at pinasat na parang malaking pigsa. Kaya nakainom ulit siya ng coke at sa oras na ito ay naging maayos naman ang kanyang mata. Isang unggoy na Thor na may hammer ang kasunod na naghamon sa kanya. Sabay silang tumalon pero natalo ang unggoy na pinubutan lang ni Bakulaw gamit ang sibat. Dahil sa diretsong panalo ay hayahay ang buhay niya bilang hari. Naalala niya bigla ang mukha ni Mira. Narinig niya ang malaking ibon na nais makaalis sa pagkakagapos doon. Kaya nilapitan niya ito at sinabihang tumahimik. Ayaw kumalma ng ibon kaya sinigawan niya ito. Saka din tinanggal ang pagkakalak ng tali. Paglipad ng ibon ay sinabayan ni Bakulaw ang pag-akyat sa malaking kadena at sumakay sa ibon na kanyang ginawang sasakyan. At nang makontrol na niya ito ay pinuntahan niya ang bayan ni Mira para masilip doon ang babae. Tahimik silang lumapag ng ibon na maamo na sa kanya. Saka din pinuntahan ni Bakulaw ang bahay ni Mira at sinilip. Nakita niyang tulog ang babae. At nakita niya rin sa gilid ang bagong silang na baby na iyong pinahawak noon ni Mira. Dahil sa ingay ng ibon ay napatakbo si Bakulaw at nagising din si Mira na lumabas.
Pero hindi nito naabutan si Bakulaw. Ngunit narinig niya ang paglipad ng malaking ibon palayo. Maging si Butiki ay nagising bigla dahil sa amoy ni Bakulaw na kaagad niyang hinanap sa labas. Pinuntahan naman ni Mira ang library nila at kinuha doon ang map ng isang lugar na malayo. Ipinakita si Bakulaw na hawak ang isang cute na sanggol. Pero bigla siyang naitapon sa lakas ng sampal ng baby. Isa pala itong malaking warrior pero sa paningin ni Bakulaw ay nagiging cute itong sanggol. Kaya maging ang nakahawak ng maso ay cute pero maskulado palang barbarian. Sinakal siya ng kalaban saka din sinuntok ng malakas sa mukha kaya napangiwi ang mukha ni Bakulaw. Muling lumapit ang malaking kalaban na itinaas ang dalawang kamay para manakit. Subalit tinalon siyang bigla ng bida at kinagat ang kanyang ulo na parang mansanas. Kaya tigok ang kalaban na natamba at nag-cheers ang mga audience. Sa kuweba ay nakita ni Bakulaw ang putik sa paa. Kaya naisip niyang mag-drawing sa isang malaking bato gamit ang putik. Sa kinarurunan ni Mira ay bitbit niya ang baby sa likod na walang malay. At alalay pa rin sa kanya si Butiki na kasunod din ng dalawa pang naglalaro na sina Spike at Sonia. Habang gumuguhit si Bakulaw ay naistorbo siya ng ingay sa deathmatch. Kaya hindi pa tapos ng babailan na ilagay ang korona sa bato ay lumabas na agad si Bakulaw sa rin. Saka din agad sinuntok ang kalaban na nitusok sa isang sibat at namatay. Saka din siya agad uminom ng coke kaya naging tao ang kulay niya. At excited na pumasok sa kuweba na tinapon ng korona para lang pala gumuhit. Pero nakita ng babailan ang ginagawa ni Bakulaw at nanliit ang mata niya. At napansin pa nito ang korona na nabali. Ang kasunod na naghamon ay ang lolo ni Retso na Kung Fu Master. May armas itong magkabila ang tusok. Napansin ito kaagad nang naging mukhang tao na bida. Kaya umatake siya pero tinusok siya ng kalaban. Tinalon ni Bakulaw ang kalaban pero ginamitan siya nito ng mga suntok kaya siya napa-atres. Sinipa pa siya ng kalaban kaya siya naitapon. Saka din nagsayaw-sayaw ang lolo ni Retso kaya naalala ni Bakulaw ang mga unggoy. Nagasta siyang gorilya at pinag-smash ang walang laban na Kung Fu dancer. Kinuha ni Bakulaw ang armas ng kalaban na tinanggalan ng blade saka din dinaanan ng korona. Kaya nainis ang babailan sa bida. Sa kabilang banda ay lumalaki naman na ang iyakin na anak ni Bakulaw. At naiinis ang dinosaur dahil sa lakas ng ingay ng iyak ng baby. Sinubukan niya itong pag-alitan pero patuloy lang sa pag-iyak ang baby. Kaya hinayaan ni Mira ang bata na mag-crawl sa lupa kung saan ito naging mas masaya. Isang giant ang kasunod na naging kalaban ni Bakulaw. Naging tao na ang itsura ng bida na masayang makita ang long hair ng kalaban dahil gusto itong gawin na laruan. Sinuntok siya ng giant kaya naitapon. Saka din tinadyakan sa pader. Inapak-apakan sa lupa at ginawang pamunas pero parang germs ang bida na makapit sa paa tapos kumagat pa na kinasaktan ng kalaban. Hinila niya ang buhok ng giant na natamba. Saka gumamit ng sibat at sinaksak ang dibdib at katawan ng nasaktan na dambuhala. Nakatayo naman ang giant na gusto pang umatake. Ngunit dahil nasaksak na siya at naubusan ng dugo ay nanghina na itong bumagsak sa lupa at namatay. Kinuha agad ni Bakulaw ang buhok ng kalaban saka din iniwan ng babailan at korona. Habang naglalaro siya sa loob ay dumating ang babailan kasama ang isang sexy na pangit. Pero ayaw ito ni Bakulaw na umalis sa kuweba dahil hindi type ang hindi naliligo. Kaya naiinis ang babailan habang tinignan siya palayo. Sa kabilang banda ay nakarating na sina Mira at ng mga kasama nito sa isa pang parte ng nasa mapa. Pinag-aagawa ng mga batang dinosaur ang baby para kanilang buhatin. Nang mapatigil silang lahat dahil sa dumating na panganib. Isang parang jaguar na parang unggoy ang umatake at kaagad na kumagit sa leeg ni Butiki. Sumugod ang mga batang dinosaur pero pareho silang sinampal ng monster. Kaya nasaktan ng bata na napaiyak. Iniligtas ito ni Butiki na bumawi ng kagat sa kalaban na tinapon. Subalit malakas pa rin si Black Panther na sinaktan ulit si Butiki. Nagawa pa nitong masampal si Butiki kaya natamba ang dinosaur. Nais kainin ng monster ang mga tao pero hinila ito ni Butiki. Sa kanila ipinagpatuloy ang madugo na paglalaban. Pero paulit-ulit na nasugatan ang katawan ni Butiki dahil sa kalmat ng halimaw. Samantala ay pinuntahan ni Bakulaw ang tirahan ng mga tao. Nakita niyang tahimik ang paligid, at dahil magkamukha na ulit kayo ay confident na siyang pumasok sa bahay. Subalit wala palang tao sa loob kaya agad siyang nagpunta sa bodega nila. Nakita niya ang mga bakas ni Butiki at ng mga kasama na naroon pa patungo sa gubat. Kaya agad siyang sumakay ng dino bird at binagtas ang himpapawid patungo sa isang ilog. Doon ay muli niyang nakita ang bakas ng paa ng mga sinusundan. Muli siyang sumakay at pinalipad ang Thunderbird. At sa pagtanaw-tanaw niya ay narating niya ang gubat kung saan naroon ang bakas ni Butiki. Agad siyang pumasok pa sa gubat na sinundan din ng ibon. Nang makita niya ang dugo na nagkalat sa paligid ay nagnerbiyos ang Bakulaw. Lalo na nang makita ang duguan na bakas ng baby na na-imagine pa niya. Sinundan pa niya ang bakas ng mga dugo at labanan na nangyari. Saka din ipinakita ang paglalaban ni Butiki at ng monster unggoy. Matibay ang monster unggoy pero nakagat ni Butiki ang kamay nito at tinanggal ng kagat kaya nagdugo ang monster. Saka pa ito pinalo ng buntot at nakita ni Bakulaw ang patay na katawan ng aswang.
Tumakbo pa si Bakulaw at nakita ang nasugatan na butiki na inaasikaso ni Mira. Masaya naman siyang niyakap ng babae na tinignan ang naging normal na hitsura ng bida. Masaya din ang mga batang dinosaur. At sa wakas ay nagkita ang mag-ama na ngayon lang unang nagkita. Nilapitan ni Bakulaw ang naghihingalo na butiki at hinawakan sa mukha. Saka sila nagkabatian. Dumating ang sasakyan ni Bakulaw na dino bird na inakala ng mga dino na kalaban pero hindi pala. Ibinigay ni Bakulaw ang laruan sa baby at masaya na sana sila. Ngunit biglang may nagpatama sa kanila ng mga pampatulog. Kaya unang nawala ng malay ang mga dinosaur at ni Mira. Saka din knockout ang zombie na bida. Paggising niya ay nakita niyang nasa Vulcan Kingdom na sila at pinainom ng mga tauhan niyang dati ng likido ang mga dinosaur. Kaya nagbago ang anyo ng mga ito na naging killer dinosaur. Pinainom din nila si Mira. Kaya naging killer Mira na green monster din ito. Kasunod na ipinainom nila ang mas maraming likido kay Butiki na nagising at naging pangit din na bersyon niyang mutated at mas malakas. At kitang-kita ni Bakulaw ang mga kasama na naging monster lahat at ready na para magpatayan dahil wala silang lahat sa matinong isipan. Samantalang hawak ng babae ilan ang baby. Naglaban sina Mira at ni Butiki. Samantalang sina Spike at Sonia naman ang nagbasagan ng ulo na parang mga adik ng shabu. Sinira ni Bakulaw ang kadenes saka din kaagad tinalon si Mira. Pero siya ang inatake ni Mira saka pa pinalo ni Butiki at naitapon sa dalawang maliit na dinosaur. Naglalaban sina Mira at ng dalawang dinosaur. Samantalang hinahabol naman ni Butiki si Bakulaw na umakyat sa pader at nakaiwas sa pangil ng monster dino. Napalapit sila kina Mira at ng dalawang dinosaur saka sila nagkabanggaan. Nagkaharap silang lahat at busy ang mga ito na nagpapalakasan ng kani-kanilang pag-ungol. Habang sa pagkakataon na iyon ay naalala ng tuluyan ni Bakulaw ang mga nakaraan niya sa bawat kaharap na naroon habang lumalakas naman ang pagpapalabas ng bulkan ng lava. Tinitignan ni Bakulaw ang mga katabi na wala sa sarili na gustong kagatin ng isa't isa. At nang maglaban-laban ang mga ito ay pinipilit niyang awatin sila sa pagpapahiwalay sa mga ito, pero nasaktan siya ni Mira. Pinag-isahan ng mga mas maliit si Butiki. Subalit biglang pumutok ang bulkan dahil sa napuno na init at nagbuka ang lupa. Muntik mahulog ang isang baby dino pero iniligtas siya ni Bakulaw kahit nakagat siya. Nakita niyang gumuho ang kinatatayuan ng babailan at naitapon ang baby na kaagad niyang sinalo kaya ang buhok lang ni baby ang nasunog. Nailigtas niya ang baby na kanyang initian. Pero nakita niyang nasa malalang sitwasyon na sina Mira at ng 3 pang dinosaur. Tinalo ni Mira si Butiki saka panahati ang kanilang kinatatayuan. Tigok sana si Mira pero nagpapansin si Bakulaw kay Butiki kaya siya ang hinabol ng mas malaking dinosaur. Lumapit si Sonia kay Mira na naitapon at muntik siyang malunod sa kumunoy. Pero iniligtas din siya ni Bakulaw na tumalon patungo kay Mira. Pagkalmat ni Mira ay nahagip ang noo ng baby na napaiyak sa sakit. At nang marinig ito ni Mira ay nasaktan siya. Kaya inilapit pa ni Bakulaw ang baby kay Mira na bumalik sa pagiging Mira nang mas marinig ang iyak ng bata. Kaya hinawakan ng babae ang baby na tumahan na sa pag-iyak. Nakita ni Bakulaw ang pagputok ng bulkan. Kaya agad niyang inutusan si Mira na umalis na. At umalis naman si Mira dala ang baby. Natalsikan ng lava ang buntot ni Sonia. Kaya nakabalik din siya sa pagiging Sonia na umiwas-iwas sa pagkagat ni Spike. May isang extra na out of balance na naitapon ng sibat nito. Nasakto namang kinuha ni Bakulaw at ito ang sinawsaw niya sa lava at ginamit niyang pangtusok sa puwet ni Spike. Kaya nakabalik sa normal na pag-iisip si Spike at ayos na sila ni Sonia. Sinubukang mapaso ni Bakulaw si Butiki gamit ng parehong mainit na sibat. Nasaktan nga si Butiki, pero mas nagalit lang ito na lumingon at hinabol-habol si Bakulaw hanggang maipit. Habang nasa dead end si Bakulaw ay binilisan niya ang paghampas ng sibat kay Butiki na nasaktan sa ilong na nakabalik sa sarili. Subalit nahulog na ang bida pabulusok sa lava. Buti na lang at iniligtas siya ni Butiki. Narinig nila ang pagtili ni Mira na nawalan ng matatapakan. Kaya kaagad sumakay si Bakulaw sa likod ni Butiki tapos kasabay pa ang background effects na lava. Kaagad nilang pinuntahan si Mira at tinangay pasakay saka din sila umalis sa bulkan. Nagising si Bakulaw at nakita ang mag-ina. Saka din niya pinuntahan ang kwarto ng mga dinosaur at tinignan ng family history ninyo, ay este nila. Nagsulat siya sa pader ng mas kumpleto na family nila. Saka din pumunta sa buntot ni Butiki para matulog. Lumapit din ang mga batang dino at ni Mira at magkakasama silang natulog. Saka din ipinakita ang panahon ng malaki na ang mga baby dinosaur at ng baby na naging dalaga na. Kasama pa rin nila si Bakulaw na naging kumpleto na ang kamay. At natapos ang series. Kung nagustuhan mo ang video ay like mo na yan para pogi kang palagi sa akin. At maganahan din akong mag-upload pa ng mahabang video na parang forever kung ini-edit. At shoutout na din sa inyong lahat.